Invincible Divine Sword Chapter 811 hanggang 820. Nang siyang Xiaotian ay nagtataka kung anong uri ng banal na hayop ang itim na asong ito, tiningnan din siya ni Dingye ng may pagmamasid, ngunit habang tumitingin siya, mas nagulat siya. Dahil ang banal na hayop na ito na mukhang isang itim na aso ay talagang walang mga panloob na organo. Sa katawan nito ay isang masa ng magulong gas. Ang itim na asong ito ay tila ipinanganak mula sa kaguluhan. Noong sinusuri ni Dingye ang kabilang partido, tila naramdaman ng itim na aso ang pagsisiyasat ni Dingye at tumahol ng 2 beses sa katawan niyang Xiaotian, na parang nakikita nito ang lahat. Dingye, kumusta? Masasabi mo ba ang pinanggalingan nito? Tanong niyang Xiaotian. Napatingin si Dingye sa itim na aso nang may pagtataka at umiling, hindi ko masabi. Nagulat siyang Xiaotian na kahit si Dingye ay hindi masabi ang pinagmulan ng itim na asong ito. Sa sandaling ito, hinayla ng itim na aso ang binti ng pantalon niyang Xiaotian, at pagkatapos ay itinuro ang isang sulok sa bulwagan. Natigilan siyang Xiaotian, at pagkatapos ay naglakad patungo sa sulok na iyon. Pagdating sa kanto, nakakita siya ng space ring. Gumalaw ang puso niyang Xiaotian, at kinuha niya ang space ring sa kanyang kamay. Ang hugis ng singsing sa espasyo ay kakaiba, at may mga demonyong rune sa ibabaw ng singsing. Pagkatapos niyang pinuhin ng dugo ang space ring, binuksan niya ito at natigilan. Nakita niya ang isang malaking espiritual na ugat sa loob. Ang espiritual na ugat ay naglabas ng lumalakas na magulong enerhiya. Chaos Spiritual Vein. Tuwang-tuwang sabi niyang Xiaotian. May Chaos Spiritual Vein talaga sa space ring na ito. Sa itaas ng banal na espiritual na ugat ay ang Chaos Spiritual Vein, na napakabihirang at halos hindi nakikita. Kahit na sa buong banal na domain, ang Chaos Spiritual Vein ay isang kayamanan na hindi maaaring hanapin. Nang mabuksan ang space ring, ang magulong enerhiya ng Chaos Spiritual Vein ay umapaw, at ang itim na aso ay agad na nagtae, na nakatingin sa space ring niyang Xiaotian ng may katakawan. Natigilan siyang Xiaotian. Hindi kaya gustong kainin ng lalaking ito ang Chaos Spiritual Vein. Bagamat ang Chaos Spiritual Vein ay isang kayamanan para sa paglilinang, hindi pa siya nakakita ng sinuman na maaaring direktang lunukan ang Chaos Spiritual Vein. Sinubukan niyang Xiaotian na kumuha ng isang banal na espiritong bato at ibinigay ito sa itim na aso. Ang itim na aso ay tumingin sa banal na batong espirito, at pagkatapos ay tumingin kay Yang Xiaotian ng may paghamak. Pinagpapawisan si Yang Xiaotian. Siya ay talagang hinamak ng isang itim na aso. Naisip ito niyang Xiaotian, at sa wakas ay pinutol ang isang piraso ng Chaos Spirit Stone mula sa Chaos Spirit Vein gamit ang Heaven and Earth Divine Sword, at pagkatapos ay ibinigay ito sa itim na aso. Tamang-tama, kinagat ng itim na aso ang Chaos Spirit Stone sa isang kagat, at pagkatapos ay ngumunguya ito ng dahan-dahan, na may masarap na hitsura sa kanyang mukha. Matapos kainin ang Chaos Spirit Stone, ang buong katawan ng itim na aso ay kumikislap ng liwanag, at ito ay tila mas madilim at mas maliwanag. Inalis niyang Xiaotian ang kanyang mga mata mula sa itim na aso at tumingin sa bulwagan. Nakita niyang puno ng iba't ibang libro ang bulwagan. Pumunta siya sa harap at tinignan ng masama. Lahat sila ay iba't ibang mga kasanayan sa angkan ng halimaw at natatanging mga kasanayan. Marami ring nabuong monster clan. Hinanap niyang Xiaotian ang kanyang mga mata at sa wakas ay natagpuan ang isang notebook ng ninuno ng angkan ng demonyo sa sulok. Ito ay isang napakakapal na notebook, ngunit ang paghihigpit dito ay napakalakas, at hindi ito mabuksan niyang Xiaotian anuman ang mangyari. Kahit nabuhayin niya ang kapangyarihan ng Chaos Godhead, hindi niya ito mabuksan. Sumimangot siyang Xiaotian, dahil nakita ng ninuno ng angkan ng demonyo ang puno ng pinagmulan ng Diyos, malamang na itala ng notebook na ito ang kinaroroonan ng puno ng Origin God. Kailangan niyang gumawa ng paraan para mabuksan ito. Ang paghihigpit dito ay nangangailangan din ng kapangyarihan ng kaguluhan upang mabuksan ito, ngunit ang iyong kasalukuyang kaharian ay masyadong mababa at hindi mo pa ito mabubuksan. Sabi ni Lolo Ding. Pagkatapos ay tinatansya ni Lolo Ding kung anong kaharian ang kailangan kung buksan ang paghihigpit dito. Hindi maiwasang magtanong niyang Xiaotian. Mahirap sabihin. Umiling si Lolo Ding, subukan mo munang labagin ang Diyos Panginoon. I break muna ang Diyos Lord. Nang marinig ito, kinailangan niyang Xiaotian na ihinto ang pagbubukas ng notebook ng ninuno ng angkan ng demonyo. Diyos Panginoon, tila kailangan niyang magsumika para pagbutihin ang kanyang lakas. Dahil bukas ang Heavenly Demon Temple sa loob ng isang buwan, hindi nagmamadaling lumabas siyang Xiaotian, ngunit nanatili sa bulwagan na ito para magsanay. Ang huling bulwagan ng Heavenly Demon Temple ay napakayaman sa espiritual na enerhiya. Ang kanyang pagsasanay dito sa loob ng isang buwan ay katumbas ng ilang taon ng hard practice sa labas. Sabay-sabay na pinaandar niyang Xiaotian ang Taigu Shilongju, ang Destiny Divine Art, at ang Time Divine Art upang pinuhin ang pinagmulang enerhiya.
Ang kanyang Xuanwu Martial Soul ay lumampas sa ika-16 na antas, at sa tatlong pamamaraan na tumatakbo ng sabay, ang kanyang bilis ng pagpino sa pinagmulang enerhiya ay tumaas muli. Ngayon, maaari na niyang pinuhin ang 20 origin energy sa isang araw. Habang ang walang katapusang pinagmumula ng enerhiya ay nabago sa banal na kapangyarihan, ang kanyang lakas ay tumaas araw-araw. Mahigit 20 araw ang lumipas. Matapos pinuhin ang higit sa 500 pinagmulang enerhiya, nakita niyang Xiaotian na malapit na ang oras ng pagbubukas ng Heavenly Demon Temple, kaya kinailangan niyang huminto sa pagsasanay, at pagkatapos ay kinuha ang lahat ng Demon Book sa hall, at umalis sa hall kasama ang Blue Blood Dragon Ancestor. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar, isa-6, isa-9. Gayunpaman, nang siyang Xiaotian ay aalis na, ang itim na aso ay sumunod kay Yang Xiaotian sa lahat ng oras, hindi umaalis sa kanyang tabi. Nang makita ito, hinayaan ni Yang Xiaotian ang itim na aso na sumunod sa kanya. Tungkol naman sa pinanggalingan ng itim na aso, maghahanap siya ng impormasyon mamaya kung malalaman niya ang pinagmulan ng itim na aso. Habang ang oras ng pagbubukas ng Heavenly Demon Temple ay malapit nang matapos, ang mga makapangyarihang tao na pumasok sa templo ay patuloy na lumalabas sa templo. Nang makita ito, kinailangan ni Tuji na umalis sa templo kasama ang kanyang mga tauhan at hintayin si Yang Xiaotian na lumabas sa plaza sa labas ng templo. Pagkalabas ng Goddess of All Aspects, nakita niya si Tuji na pinangungunahan ang mga masters ng Kanglong Chamber of Commerce upang bantayan ang square, at nagbago ang kanyang magandang mukha, puno ng pag-aalala. Nang makita si Tuji at ang mga master ng Kanglong Chamber of Commerce na nagbabantay sa plaza, ang mga makapangyarihang tao na lumabas sa templo ay tumigil din at hindi umalis. Nang makita ito, tumikim si Nangangchu ng Juqing Palace, patay na si Yang Xiaotian sa pagkakataong ito. Si Mr. Chenyo at ang mga master ng Light God Clan ay nanunood din mula sa malayo, gustong makita kung paano mamamatay si Yang Xiaotian mamaya. Parehong namatay ang mga alagad ni Tuji sa kamay ni Yang Xiaotian. Sa mga naunang pamamaraan ni Tuji, tiyak na babalatan niya ng buhay si Yang Xiaotian. Sa ilalim ng tingin ng lahat, sa wakas ay lumabas si Yang Xiaotian at ang Blood Dragon Ancestor sa gate ng Heavenly Demon Temple. Sinundan ng itim na aso si Yang Xiaotian. Gayunpaman, halos lahat ng mga mata ay nahulog kay Yang Xiaotian, at hindi nila pinansin ang itim na aso. Tanging ang Diyosa ng lahat ng aspeto ang pinagtaka ng itim na aso. Walang itim na aso bago pumasok si Yang Xiaotian, kaya paanong may itim na aso paglabas niya? Mayroon bang itim na aso sa Heavenly Demon Temple, ang Supreme Temple ng Demon Clan? President, yan si Yang Xiaotian. Sabi ng isang master ng Kanglong Chamber of Commerce nang lumabas si Yang Xiaotian. Agad na nilock ni Tuji si Yang Xiaotian. Sa sandaling umalis si Yang Xiaotian sa bulwagan, naramdaman niya ang matinding layunin ng pagpatay kay Tuji at sa mga master ng Kanglong Chamber of Commerce. Ang mga mata ni Yang Xiaotian ay nahulog kay Tuji, at siya at ang Blood Dragon Ancestor ay naglakad patungo sa mga tao ng Kanglong Chamber of Commerce. Sumunod ang itim na aso sa likod ni Yang Xiaotian, sumulyap kay Tuji at sa iba pa, at humikab. Si Tuji at ang iba pa ay tila walang interes dito. Lumapit si Yang Xiaotian kay Tuji at sa iba pa at tumayo. Ikaw si Yang Xiaotian, malamig na sinabi ni Tuji, isang tanong ko lang sa iyo, namatay ba ang dalawa kong disipulo sa iyong mga kamay? Oo, pinatay ko ang iyong pangalawang alagad at ang iyong pinakabatang disipulo. Mahinahong sabi ni Yang Xiaotian. Walang inaasahan na sisigot si Yang Xiaotian ng diretsyo. Nang marinig ito, tumawa si Tuji, okay, aminin mo lang. Maging si Luo Huaming ay nakayuko lang sa harap ko. Yang Xiaotian, hindi mo alam kung paano mabuhay o mamatay, at nangangahas kang patayin ang aking mga disipulo. Sa puntong ito, sinulyapan niya ang palasyo ng Wanxiang at ang malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig. Ngayon, sinumang maglakas loob na iligtas si Yang Xiaotian ay laban sa akin. Tuji, huwag mo akong sisihin sa pagbelang ng aking mukha at hindi pagkilala sa mga tao. Ang Lord of Wanxiang Palace ay orihinal na may ideya na iligtas si Yang Xiaotian kung siya ay malubhang nasugatan, ngunit ngayon narinig niya ang babala ni Tuji, nagbago ang kanyang mukha. Ang babala ni Tuji ay walang alinlangan na nakadirekta sa kanya. Sa kontinente ng Kanglong, walang nang-ahas na baliwalain ang babala ni Tuji. Matapos bigyan ng babala ni Tuji ang lahat, ang kanyang mga mata ay nahulog kay Yang Xiaotian. Nang siya ay kikilos na, si Li Kai, ang pinakamatandang disipulo sa tabi ni Tuji, ay nagsabi, Guru, pinatay ni Yang Xiaotian ang aking pangalawa at pangatlong junior brothers. Gusto kong pilitin ang kanyang ulo sa sarili ko. Sana tumulong si Master. Tumango si Tuji, okay. Kikilos ako mamaya, huwag mo siyang hayaang mamatay ng mabilis. Oo, Master. Magalang na tugon ni Li Kai.
Naunawaan niya ang kahulugan ng mga salita ni 2G, at pagkatapos ay naglakad patungo kay Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, maraming tao ngayon ang nagsasabi na maaaring nilinang mo ang Chaos Godhead. Lumakad si Li Kai patungo kay Yang Xiaotian at inilabas ang kanyang magic sword, sinabing, bago ka mamatay, maipakita mo sa amin ang Chaos Godhead at hayaan kaming buksan ang aming mga mata. Makikita mo. Kalmado ang mukha ni Yang Xiaotian. Natigilan si Li Kai, at pagkatapos ay tumawa, okay. Pagkatapos ay maghihintay ako at titingnan. Gusto kong makita kung ang maalamat na Chaos Godhead ay talagang walang talo. Sa puntong ito, ang kanyang buong katawan ay napuno ng banal na kapangyarihan, at isang Diyos ang lumipad palabas. Ang pagka-Diyos na ito ay namumulaklak ng mabigat na enerhiya ng espada, na parabang ito ay pinalapot ng hindi mabilang na enerhiya ng espada. Nang lumipad ang Diyos, nanginginig ang mga magic sword ng lahat sa eksena. Sword Godhead. Nang makita ang pagka-Diyos ni Li Kai, nagulat ang lahat. Walang inaasahan na ang Godhead ni Li Kai ay talagang ang Sword Godhead. Ang Sword Godhood din ang pinakamataas na Godhood, ngunit ang kapangyarihan nito ay mas malakas kaysa sa Devil Godhood ni Shulu sa Sword Conference. Gamit ang Sword Godhood, ang pag-unawa sa anumang sword technique at sword skill ay magiging doble ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Bukod dito, ang kapangyarihan ng anumang sword technique at sword power ay mapapahusay. Hinimok ni Li Kai ang kapangyarihan ng pagka-Diyos, at ang magic sword sa kanyang kamay ay biglang tumalsik palabas. Ang kapangyarihan ng Sword Godhood ay lumabas mula sa kanyang magic sword, at libu-libong sword chi ang tumakip sa kalangitan at pinatay si Yang Xiaotian. Kasabay nito, ang magic sword sa kanyang kamay ay umindayog patungo sa lalamunan ni Yang Xiaotian sa isang nakakatakot na bilis. Nakita ito ng disipulo ni Nan Gongqun na si Chen Jinting at sinabing, si Li Kai ang ikasampung antas ng Panginoon ng mga Diyos. Tiyak na hindi mahaharangan ni Yang Xiaotian ang espadang ito at mamamatay siya. Bagamat pinatay ni Yang Xiaotian si Shulu, ang unang antas ng Lord of Gods, sa Wanxiang Palace Sword Conference, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay nakakatakot, ngunit sa mata ng lahat, gaano man kakilakilabot ang lakas ng pakikipaglaban ni Yang Xiaotian, hindi niya kayang tiisin ang espada ni Li Kai, ang ikasampung antas ng Panginoon ng mga Diyos. Tumingin si Nan Gongqun sa Blood Dragon Ancestor, ang pangalawang disipulo ni 2G ay dapat na pinatay ng nasa katanghaliang gulang na lalaking ito. Dapat din siyang maging isang 10th level na Divine Lord. Ngunit hindi siya mabigyan ni 2G ng pagkakataon na iligtas si Yang Xiaotian. Gaya ng espekulasyon ni Nan Gongqun, sa oras na ito, nakalok si 2G sa Blood Dragon Ancestor. Hanggat gumawa ng kaunting galaw ang Blood Dragon Ancestor, sasalakayin at papatayin niya ang Blood Dragon Ancestor gamit ang Thunderbolt. Sa sandaling naisip ng lahat na si Yang Xiaotian ay liparin ng libu-libong espada ni Li Kai, biglang, isang walang kap-ares na enerhiya ng espada ang lumabas sa kung saan at agad na pinutol ang libu-libong espada ni Li Kai. Nang malapit nang maputol ang magic sword ni Li Kai sa lalamunan ni Yang Xiaotian, ikinapit niya ang magic sword gamit ang dalawang daliri. Nagulat ang lahat, maging si 2G ay tumingin sa Blood Dragon Ancestor nang may pagtataka. Bagamat siya ay nakakulong sa Blood Dragon Ancestor at nakabantay sa pag-atake ng Blood Dragon Ancestor, ang pag-atake ng Blood Dragon Ancestor ay masyadong mabilis ngayon, napakabilis na hindi siya makapag-react. Nang nagulat ang lahat sa lakas ng Blue Blood Dragon Ancestor, biglang yumanig ang mundo, at ang lahat ay hindi matatag. Anong nangyayari? Nagtatakang sabi ni Nan Gongqun. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata, at hindi makapaniwalang tumingin kay Yang Xiaotian, para lamang makita na ang buong katawan ni Yang Xiaotian ay natatakpan ng madilim na liwanag, nilulunod ang mundo, at isang malaking itim na anino ang lumipad palabas sa katawan ni Yang Xiaotian. Hindi may larawan ni Nan Gongqun kung gaano kalaki ang itim na anino na ito. Nang ang itim na anino na ito ay lumipad palabas sa katawan ni Yang Xiaotian, ang buong mundo ay talagang natakpan. Natakpan ang lahat ng langit na nakikita niya. Ang langit na kanina lang ay maaliwalas ay biglang nagdilim. Nilamon ng nakakatakot na madilim na kapangyarihan ang mundo, walang hanggan. Una, ang lahat ng nakapalibot na bundok ay nahulog sa kadiliman, na sinundan ng buong tribo ng demonyo, at pagkatapos ay hindi mabilang na mga lungsod at imperyo sa labas ng tribo ng demonyo, lahat ay nahulog sa walang katapusang kadiliman. Muling sumira sa mundo ang marahas na kaguluhan. Ang mga taong pumasok sa Heavenly Demon Temple ay nakaranas ng pagdating ng kadiliman at ang pananalasa ng kaguluhan. Nang muling magdilim at muling namuo ang kaguluhan, natigilan ang lahat. Pati ang lahat ay kinilig. Ito ay Yang Xiaotian. Si Yang Xiaotian talaga, ang madilim na kaguluhan ay dulot talaga ni Yang Xiaotian. Ano iyon? Ano ang napakalaking bagay na lumipad palabas sa kanyang katawan? Ang Chaos Godhead ba? It's the Chaos Dark Godhead. O Diyos ko, paanong napakalaki ng Chaos Godhead? Ang mga ninuno ay nagulat, natakot, nasasabik,
at hindi magkatugma, na parang nakakita sila ng pinakamalaking himala sa mundo. Maging ang Panginoon ng palasyo ng Wanxiang ay labis na nasasabik, nakatingin sa direksyon kung saan lumipad ang pagkadyos niyang Xiaotian, ngunit kahit anong hitsura niya, kadiliman lang ang nakikita niya. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang forum. Dahil napakalaki ng Chaos Dark Godhead niyang Xiaotian, ang gilid ng Godhead ay hindi makita. Sa oras na ito, ang buong katawan niyang Xiaotian ay nagniningning ng banal na liwanag, at nakita ng lahat siyang Xiaotian na nakatayo sa walang katapusang kadiliman. Biglang, ang demonyong espiritu sa katawan niyang Xiaotian ay muling nanalasa sa mundo. Sunod-sunod na demonyo ang lumipad palabas sa katawan niyang Xiaotian. Hindi hihigit, hindi bababa, 3,000 demonyong Diyos ang nakatayo sa likod niyang Xiaotian. Sa pagtingin sa 3,000 matatangkad na demonyong Diyos sa likod niyang Xiaotian, naramdaman ng malakas na aura ng 3,000 demonyong Diyos, ang puso ng lahat ay nabigla. Anong klaseng kasanayan ito? 3,000 demonyong Diyos. Ito ang anino ng 3,000 likas na mga Diyos ng demonyo. Paano niya mapapawi ang anino ng 3,000 likas na demonyong Diyos? Siya ba ang muling pagkakatawang tao ng Chaos Demon Lord? Imposible, namatay na ang Chaos Demon Lord. Sa gulat ng lahat, naikuyom niyang Xiaotian ang kanyang mga kamao at biglang sinuntok si Li Kai. Ang walang hangganang kapangyarihan ng kaguluhan at kadiliman at ang kapangyarihan ng 3,000 demonyong Diyos ay umungal mula sa mga kamao niyang Xiaotian. Boom! Parang nanginginig ang buong mundo. Nayanig ang lupa. Si Li Kai ay natakot at galit na hinimok ang kanyang banal na kapangyarihan, ngunit nalaman niya na sa walang hanggan na kaguluhan at kadiliman na ito, ang kanyang buong katawan ng banal na kapangyarihan ay talagang lubos na pinigilan. Gagawa na sana siya, pumutok, at nataman ng lakas ng mga kamao niyang Xiaotian. Si Li Kai ay parang saranggola na may putol na tali, isa-isang bumabasag sa mga bundok at bumagsak sa dulo ng hanay ng bundok. Gumuho ang bundok. Nang makita si Li Kai na nagwawasak sa dulo ng bulubundukin, ang mga puso ng mga tao sa Kanglong Chamber of Commerce ay kumaibot, na para bang si Li Kai ay nadurog sa puso ng lahat. Natahimik ang mundo. Walang nagsalita. Nagulat ang lahat nang makita ang Chaos Dark Godhead na nakabitin sa kalangitan at ang mga anino ng 3,000 likas na demonyong Diyos sa likod niyang Xiaotian. Kahit si 2G ay hindi maitago ang kanyang pagkagulat. Sa una, hindi siya naniniwala na siyang Xiaotian ang Nagel Inang ng Chaos Godhead. Dati, nagbanta siya na kung talagang nilinang niyang Xiaotian ang Chaos Godhead, makikita niya kung ang Chaos Godhead ay talagang kasing invincible ng alamat. Ngayon, nakita na niya ito sa wakas. Kahit na nasaksihan ng Blue Blood Dragon Ancestor ang pangangibabaw at takot ng Chaos Godhead niyang Xiaotian ng higit sa isang beses, nabigla pa rin siya at nasasabik nang makita niya itong muli. Maging ang itim na aso, na walang interes kay 2G at sa iba pa ngayon, ay tumayo ng tuwid, nakatitig sa Chaos Dark Godhead niyang Xiaotian at sa Shadow of the 3,000 Demon Gods na may kumikinang na mga mata. Bagamat natitiyak na nililinang niyang Xiaotian ang Chaos Godhead, hindi pa rin ito inaasahan na ang Chaos Godhead niyang Xiaotian ay napakalakas at napakalaki na nalampasan nito ang mga inaasahan nito. Ito ay higit pa sa Chaos Godhead. Tuwang-tuwa ito na sumikat ang madilim na liwanag sa buong katawan nito. Hindi makita ni 2G at ng iba pa na ang pagkadyos niyang Xiaotian ay hindi isang ordinaryong Chaos Godhead, ngunit paanong hindi ito nakikita? Pagkaraan ng mahabang panahon, huminga ng malalim si 2G at sinubukang pigilan ang pagkabigla sa kanyang puso. Tiningnan niya siyang Xiaotian na may pamatay na layunin sa kanyang mga mata, "Yang Xiaotian, kahit nanilinang mo ang Chaos Dark Godhead, ano? Ngayon, ikaw ay nakatakdang mamatay. Dapat kang mamatay ngayon." Naglakad siya patungo kay Yang Xiaotian, ang kanyang buong katawan ng banal na kapangyarihan ay nakaunat, ang hangin at mga ulap ay nagbago ng kulay, at ang kalawakan ay yumanig ng malakas. Isang nakakatakot na banal na kapangyarihan ang yumanig sa langit at lupa. Hawak niya ang banal na espada sa kanyang kamay, at ang kapangyarihan ng espada ay nakabalot sa espada. Diyos Hari. Nilagpasan ni 2G ang Hari ng Diyos. Naramdaman ng lahat ang nakakatakot na banal na kapangyarihan kay 2G, at nagbago ang kanilang mga mukha. Ito ay isang kaharian na naabot ng maraming mga ninuno ng espada. Mamatay. Hinimok ni 2G ang kapangyarihan ng Hari ng Diyos, at ang banal na espada sa kanyang kamay ay agad na pinatay sa harap niyang Xiaotian. Mabangis ang mukha niya. Ngayon isa lang ang nasa isip niya, iyon ay ang patayin siyang Xiaotian. Bilang isang hari ng Diyos, ang bilis at lakas ni 2G ay higit pa kay Li Kai. Sa sandaling naisip ito ng lahat, ang espada ni 2G ay umabot sa lalamunan niyang Xiaotian. Napakabilis ni 2G na kahit ang Wanxiang Palace ay nakakakita lamang ng anino. Hindi niya mailigtas siyang Xiaotian kahit na gusto niya. Ngunit bago ang espada ni 2G ay hamampas sa lalamunan niyang Xiaotian, tulad ni Li Kai kanina,
isang walang katulad na enerhiya ng espada ang bumalot sa hangin. Agad na pinutol ng sword energy ang kanyang sword energy. Sa espadang ito, hinimok niya ang lahat ng kapangyarihan ng hari ng Diyos, ngunit kahit na hinihimok niya ang lahat ng kapangyarihan ng hari ng Diyos, ang lakas ng kanyang espada ay pinutol pa rin ng lakas ng espada. At ang kanyang espada, tulad ng espada ni Likai, ay ikinapit din ng dalawang daliri. Hindi lamang si 2G ang natigilan, lahat ay tumingin sa Blue Blood Dragon Ancestor ng may pagtataka. Walang inaasahan na ang espada ni 2G ay nakaklampa rin ng Blue Blood Dragon Ancestor. Si 2G ay isang hari ng Diyos. Kung gayon sino ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tabi niyang Xiaotian. Nagulat ang lahat nang maisip nila ito. Diyos Hari. Tiningnan ni 2G ang Blue Blood Dragon Ancestor na hindi makapaniwala. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay talagang isang haring Diyos na katulad niya. Ang pagkakaroon na maihahambing sa maraming ninuno ng espada ay talagang nagbigay kay Yang Xiaotian ng isang Diyos bilang kanyang nasasakupan. Ni 2G o ang Panginoon ng Wan Xiang Palace ay hindi makapaniwala dito. Pinitik ng Blue Blood Dragon Ancestor ang kanyang daliri, at isang daliring espada ang tumalbog sa espada ni 2G. Naramdaman lamang ni 2G ang napakalakas na puwersa na nagmumula sa kanyang espada. Sa epekto ng puwersang ito, paulit-ulit siyang umatras, at ang espada sa kanyang kamay ay gumawa pa ng huni na tunog, na para bang hindi ito makatiis sa lakas ng daliring espada ng kabilang partido kanina at gumawa ng masakit na tunog. Si 2G ay umatras ng daan-daang metro ang layo bago tumayo. Tiningnan niya ang Blue Blood Dragon Ancestor sa gulat at takot, sino ka? Hindi siya makapaniwala na talagang nag-recruit si Yang Xiaotian ng ganoon kalakas na tao. Sino ako? Malamig na sinabi ng Blue Blood Dragon Ancestor, kung makikilala mo ang Shenren Sword Ancestor sa hinaharap, maaari mo siyang tanungin, ngunit maaaring wala kang ganitong pagkakataon. Pagkatapos magsalita, ang ninuno ng Blue Blood Dragon ay umiwas ng palm knife. Biglang, isang kulay dugo na sword energy na 10,000 talampakan ang tumama patungo kay 2G sa ere. Naramdaman ang nakakatakot na kapangyarihan ng 10,000 talampakan na kulay dugo na espada, nagulat si 2G at napasigaw ng malakas. Inihagis niya ang magic sword sa kanyang kamay ng buong lakas, at ang kapangyarihan ng batas ay sumabog patungo sa kulay dugo na espada na may espada. Ngunit sa isang kisap mata, ang kanyang espada at ang batas ay naputol ng kulay dugong espada. Naputol si 2G at lumipad. Nahulog sa lupa ang kulay dugong espada. Isang malaking lamat ang naputol sa lupa na may malakas na putok. Ang lahat ng mga bundok ay pinutol ng tibak, na umaabot hanggang sa dulo. Si 2G ay nabasag sa bundok, natilamsak ang mga bato, at bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Malamlam ang kanyang baluti, at isang nakagugulat na talim ang lumitaw sa kanyang baluti sa dibdib. Kung ang talim ay mas malalim, natatakot ako na ang buong baluti ay maputol sa kalahati. Napabuntong hininga ang lahat. Isang casual na palad na kutsilyo ang malubhang nasugatan si 2G, na nasa kaharian ng hari ng Diyos, at maging ang baluti ni 2G ay hindi makayanan ang 10,000 talampakang kutsilyong ito ng dugo. Gaano kalakas ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tabi ni Yang Xiaotian? Sa ganoong lakas, natatakot ako na hindi ito maihahambing sa mga ordinaryong ninuno ng espada. Tiningnan ni 2G ang Blue Blood Dragon Ancestor at nakaramdam ng tunay na takot. Sa oras na ito, ang Blue Blood Dragon Ancestor ay humakbang patungo kay 2G. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang release, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, tingnan mo. Napaatras si 2G sa takot. I-set up ang formation, protektahan ang presidente. Maraming mga ninuno ng Kanglong Chamber of Commerce ang nagulat at nagalit, at lahat sila ay nag-flash sa harap ng Blue Blood Dragon Ancestor, pinaikli ang kanilang sword energy, bumuo ng sword formation, at inatake ang Blue Blood Dragon Ancestor gamit ang mga espada. Marami sa mga ninuno na ito ng Kanglong Chamber of Commerce ay mga master ng huling ika-10 antas ng Panginoong Diyos o maging ang mga pinakamataas na master ng huling ika-10 antas ng Diyos na Panginoon. Gaano kalakas ang kapangyarihan ng pagbuo ng espada ng daan-daang tao? Naramdaman ang kapangyarihan ng pagbuo ng espada ng mga ninuno ng Kanglong Chamber of Commerce, nagulat ang lahat sa paligid. Ngunit ang Blue Blood Dragon Ancestor ay sinulyapan lamang ito ng walang pakialam, at ang palad na kutsilyo sa kanyang kamay ay muling nalaslas, at ang kulay dugo na enerhiya ng espada ay lumitaw muli. Pakiramdam. Ang enerhiya ng dugong pulang talim ay parang paghiwa sa brocade, pagpuputol sa kapangyarihan ng pagbuo ng espada ng mga ninuno ng Kanglong Chamber of Commerce, at patuloy na paglaslas sa mga ninuno ng Kanglong Chamber of Commerce. Saan man dumaan ang enerhiya ng espada, ang lahat ng mga ninuno ng Kanglong Chamber of Commerce ay tinadtad. Sa wakas, ang sword energy ay tinadtad sa harap ni 2G, at si 2G ay tinadtad muli ng sword energy.
At hindi tumigil ang Blue Blood Dragon Ancestor at pumunta kay 2G. Si 2G ay hindi nag-abala sa pagpunas ng dugo, at tumingin sa Blue Blood Dragon Ancestor sa gulat at galit, "Sino ka? Ikaw ay laban sa aming Kanglong Chamber of Commerce. Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan? Ang aking Panginoon ay ang Panginoon ng Asol na Dragon. Babalik siya maya-maya." Bagamat ang Lord of the Blue Dragon ay umalis sa Kanglong Continent, ito ay pansamantalang pag-alis lamang, na hindi nangangahulugan na hindi na siya babalik. 10,000 taon na siyang wala, at maaaring bumalik siya pagkalipas ng ilang taon. Nang marinig ni 2G na binanggit ang Lord of the Blue Dragon, ang Blue Blood Dragon Ancestor ay ngumisi, ngunit ang ngiti ng Blue Blood Dragon Ancestor ay nagpanginig kay 2G. Pagkatapos, nakita ni 2G ang Blue Blood Dragon Ancestor na itinaas ang kanyang palad at nilaslas siya. "Mabuti sana kung bumalik ang iyong amo." Nang matapos magsalita ang Blue Blood Dragon Ancestor, ang kulay dugo na sword energy ay nalaslas sa banal na kapangyarihan ni 2G at Divine Armor Defense. Nanigas ang buong katawan ni 2G at natamba siya, na may ekspresyon pa rin ng hindi makapaniwala sa kanyang mukha. Isang dagwang talim ang naputol mula sa kanyang noo hanggang sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Pagkatapos, biglang nahati ang katawan ni 2G sa dalawang bahagi, tumalsik ang dugo sa hangin. Kung si Nangang Chun man o ang Lord of One Siyang Palace at ang iba pa ay nakatingin sa katawan ni 2G, blanko ang kanilang isipan. Si 2G, ang nag-iisang disipulo ng Panginoon ng Kanglong at ang presidente ng Kanglong Chamber of Commerce, ay namatay ng ganoon. Presidente, ang mga ninuno ng Kanglong Chamber of Commerce ay sumigaw sa dalamhati. Ang isang ninuno ng Kanglong Chamber of Commerce ay namumula pa nga ang mga mata, na tumitig kinayang Xiaotian at Bizolongzon ang may matinding puot. "Kung mamatay ang Pangulo, tiyak na malalaman ng kanyang kamahalan Kanglong, at hindi ka pababayaan ng kanyang kamahalan Kanglong. Kahit ang Tungtian Divine Sect ay hindi ka pakakawalan." Nang marinig niyang Xiaotian ang matandang ninuno ng Kanglong Chamber of Commerce na nagsabi na ang Panginoon ng Kanglong ay hindi papayag na umalis ang Tungtian Divine Sect, siya ay may layuning pumatay sa kanyang mga mata at ang enerhiya ng espada ay umaagos sa kanyang buong katawan. Ang layunin ng espada ng langit at lupa ay lumipad at patuloy na lumawak. Sword Domain. Nang makitang ang sword intent niyang Xiaotian na langit at lupa ay patuloy na lumalawak at bumubuo ng isang sword space, ang mukha ni Nangang Chun ay nagbago ng husto. Ang sword domain ay napakahirap linangin. Kahit na maraming mga Diyos sa tuktok ng ika-10 antas, o kahit na mga kalahating hakbang na mga Diyos, ay maaaring hindi makultivate ang domain ng espada. Pumunta ka. Agad na binalot ng sword domain niyang Xiaotian ang lumang ninuno ng Kanglong Chamber of Commerce. Biglang, sa sword domain, walang katapusang sword energy ang nag-spray at patuloy na binomba ang matandang ninuno ng Kanglong Chamber of Commerce. Ang matandang ninuno ng Kanglong Chamber of Commerce ay nanlaban sa pagkabigla at biglang umatake, sinusubukang lusutan ang sword domain niyang Xiaotian, ngunit gaano man siya umatake, hindi niya maputol ang sword domain niyang Xiaotian. Sa pangkalahatan, ang space wall ng bagong cultivated sword domain ay napakahina pa rin, ngunit siya ay natakot nang makita na ang space wall ng sword domain niyang Xiaotian ay parang pader ng kaguluhan, at hindi niya ito mabubuksan kahit gaano pa niya subukan. Not to mention blasting it open, hindi man lang gumalaw. Nang makita ito, ang iba pang mga ninuno ng Kanglong Chamber of Commerce ay sumalakay din mula sa labas, ngunit hindi rin nila nagawang iling ang sword domain niyang Xiaotian. Natakot ang lahat nang makita nila ito. Kung hindi mabubuksan ang sword domain, sa loob ng sword domain, ang sword energy ng sword domain ay magpapatuloy sa pagbomba at papatay hanggang kamatayan. Masyadong nakakatakot ang naturang sword domain. Biglang lumawak muli ang sword domain niyang Xiaotian, isa-isang nilamon ang iba pang mga ninuno ng Kanglong Chamber of Commerce. Sa isang kisap mata, 6 o 7 ninuno ng Kanglong Chamber of Commerce ang nilamon ng sword domain niyang Xiaotian. Sa isang hiyawan, ang ninuno ng Kamara ng Komersyo na katatapos lang lumunok ay sinalpok ng lakas ng espada. Pagkatapos, nagkaroon ng isa pang hiyawan, at isa pang ninuno ng Kamara ng Komersyo ang pinasabog din ng lakas ng espada ng langit at lupa. Isang ika-7 antas na ninuno ng Juqing Palace ang nakalanghap ng malamig na hangin, mayroon bang nakakatakot na sword domain sa mundong ito? Ang sword domain niyang Xiaotian ay nalinang pa lamang, at ito ay nakakatakot. Kung papasok siya sa kaharian ng maliit na tagumpay, gaano ito kakilakilabot? Natatakot ako na kahit ang Diyos na hari ay sabog hanggang mamatay. Pumunta ka. Isang ninuno ng Kanglong Chamber of Commerce na nakulong sa sword domain ang umungal sa iba pang mga ninuno ng Chamber of Commerce, "Umalis ka na. Iulat ang usapin ng Kanglong sa kanyang kamahalan. Ipaghiganti tayo ng kanyang kamahalan." Ang iba pang mga ninuno ng Kanglong Chamber of Commerce at likay, na malubhang nasugatan noon, ay umungal ng galit, sumabog sa hangin, at gustong tumakas. Nang makita ito,
ang Blue Blood Dragon Ancestor ay naglaslas gamit ang isang kutsilyo, at ang enerhiya ng kutsilyo ay nasa lahat ng dako. Gayunpaman, daan-daang mga ninuno ng Kanglong Chamber of Commerce ang tumakas sa kalat-kalat na paraan. Gaano man kalakas ang enerhiya ng kutsilyo ng Blue Blood Dragon Ancestor, imposibleng mapatay ang daan-daang mga ninuno ng Kanglong Chamber of Commerce. Nang makitang tatakas na ang maraming ninuno ng Kanglong Chamber of Commerce, biglang, ang itim na aso ay napaungol sa langit, at ang alulong ay yumanig sa mundo. Ang alulong na ito ay tila nanggaling sa bawat sulok ng mundo. Pakiramdam ng lahat ay sasabog na ang kanilang isipan. Sa tunog ng alulong, isang hindi nakikitang magulong puwersa ang agad na kumalat. Saan man dumaan ang magulong puwersa, ang mga ninuno ng Kanglong Chamber of Commerce at likay na kakatakas pa lang ay sumabog sa isang bola ng dugong ambon. Ang lahat ay tumingin sa itim na aso na nakatayo sa tabi niyang Xiaotian ng may takot. Kailan pa naging nakakatakot ang mga aso? Aso ba talaga ito? Maging ang Blue Blood Dragon Ancestor ay nabigla. Sa oras na ito, patuloy na umalangaw-ngaw ang mga hiyawan, at ilang ninuno ng Kanglong Chamber of Commerce na nakulong sa sword field ang napasabog at pinasabog ng sword energy ng sunod-sunod. Pagkatapos ay binawi niyang Xiaotian ang larangan ng espada. Ang buong mundo ay napuno ng malakas na amoy ng dugo. Sinulyapan niyang Xiaotian si Nangang Chun, ang Panginoon ng Juqing Palace, at Wanai God King ng Light God Church. Parehong sina Nangang Chun at Wanai God King, ang dalawang half-step God Kings, ay nagbago ng kanilang mga ekspresyon at tumalikod ng hindi sinasadya. Namula si Nangang Chun at Wanai God King. Ang mga mata niyang Xiaotian ay nahulog sa Kanglong Chamber of Commerce spaceship sa di kalayuan. Gamit ang isang kamay, kinuha niya ang spaceship at inilagay sa bilong Tianding. Pagkatapos, maaari itong matuno sa Abyss spaceship, at ang Abyss spaceship ay maaaring mapabuti ng husto. Pagkatapos, iwinagayway niyang Xiaotian ang kanyang kamay, at lumipad paakyat si 2G, likay at iba pang space artifacts. Inalis niyang Xiaotian ang lahat ng space artifacts ni 2G at ng iba pa, at pagkatapos ay ipinatawag ang Asher Dragon Divine Fire para sunugin ang lahat ng katawan ni 2G at iba pa. Nakatayo roon ang lahat ng nasa eksena, walang nang ahas na magsalita, at walang nang ahas na umalis. Binalot pa rin ng madilim na magulong kapangyarihan niyang Xiaotian ang mundo. Matapos gawin ang lahat ng ito, inilabas niyang Xiaotian ang madilim na magulong kapangyarihan, at sumabog sa hangin kasama ang Blue Blood Dragon Ancestor at umalis sa eksena. Sinundan din ng itim na aso siyang Xiaotian. Hindi nakita kung paano ito gumalaw. Ang espasyo sa paligid nito ay tila patuloy na umaatres. Gaano man kabila siyang Xiaotian, patuloy nitong sinusundan siyang Xiaotian. Walang mga pagkakamali sa isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Hanggang sa nawala sa langit ang mga figure niyang Xiaotian at ang ninuno ng dragon na may dugo ay sa wakas ay napahinga ang lahat. Maraming mga ninuno at disipulo ang humihinga ng malalim, na parabang siyang Xiaotian ay isang hindi nakikitang bundok, na pinipilit ang lahat na huminga. Patay na si 2G. Sa tingin mo hanggang kailan babalik ang kamahalan Kanglong? Ang bawat isa ay nagkaroon ng isang komplikadong ekspresyon. Si 2G ay ang tanging disipulo ng Panginoon ng Kanglong, ngunit ngayon siya ay pinatay niyang Xiaotian. Hindi lang si 2G ang namatay, pati ang alagad ni 2G na si Likay ay namatay. Ang mga disipulo at apo ng Panginoon ng Kanglong ay pinatay lahat. May isip kung gaano kagalit ang Panginoon ng Kanglong kapag nalaman niya. Iniisip ang galit ng Panginoon ng Asher Dragon sa oras na iyon, ang lahat ay nanginginig sa takot, at maraming tao ang nanginig. Masyadong mapusok siyang Xiaotian, kahit na ang mga disipulo ni Her Majesty Kanglong ay pinatay. Umiling ang isang matandang ninuno. Sa kontinente ng Kanglong, ang Panginoon ng Kanglong, na kayang kontrolin ang kapangyarihan ng mainland, ay hindi magagapi. Kahit na siyang Xiaotian ay may magulong Diyos, kahit na ang nasa gitnang edad na lalaki sa paligid niya ay isang makapangyarihang hari, imposibleng maging kalaban ni Kanglong. Sa oras na iyon, ang kontinente ng Kanglong ay natatakot na ito ay magbago. Napabuntong hininga ang ilang ninuno. Bumalik na ang Panginoon ni Kanglong. Sa oras na iyon, dapat na higit pa kay Yang Xiaotian ang papatay. Pinangunahan ni Nangungtian ng mga master ng Lover Palace na umalis, at ang anak ni Chen Yu ay sumunod din sa hangin sa likod ng hari ng Magic Sea God. Ang templo ng Heavenly Demon ay naging desyerto na. Sa circuit, sinabi ni Nangungtian sa kanyang disipulong si Chen Jinting, ang balita ng pagpatay kina 2G at Kanglong Chamber of Commerce ay ipinadala sa lalong madaling panahon, at ipaalam sa kanyang kamahalan Kanglong sa lalong madaling panahon. Naunawaan ni Chen Jinting ang kahulugan ng guro at tumango, oo, guro. Sumulyap si Nangungtian kay Yang Xiaotian palayo sa direksyon, Yang Xiaotian, kahit na may kaguluhan ka,
paano naman ang kaguluhan at mga Diyos, hintayin mo ang kanyang kamahalan Kanglong na bumalik, malalaman mo kung ano ang kawalan ng pag-asa. Sa daan, naisip ng anak ni Chen Yu na ang eksena ng magulong Diyos ni Yang Xiaotian ay ang kaluluwa pa rin. Nakita ng fantasy si God King ang hitsura ni Chen Yu, alam kung ano ang iniisip niya, at sinabing, bagaman ang talento ni Yang Xiaotian ay walang kapantay, siya ay masyadong baliw, gaano katagal. Siya ay kahit gaano kahusay ang talento. Makatiyak ka, babalik ang kanyang kamahalan Kanglong sa loob ng ilang taon. Ang usapin ng Heavenly Demon Temple ay iniulat sa lalong madaling panahon pabalik sa Tungtian Divine Sect. Nang marinig ni Luo Huaming ang balita, nanlaki ang kanyang mga mata, at tumingin sa ninuno na nagulat sa kanya ng hindi makapaniwala, ano ang sinabi mo? Pinatay ni Junior Brother si 2G at daan-daang mga ninuno ng Kanglong Chamber of Commerce. Oo, guro, ungol ng nuno. Bumagsak si Luo Huaming sa trono sa kawalan ng pag-asa. Ganito si Luo Huaming, at ang mga ninuno ng mga pangunahing imperyo at malalaking sekta sa kontinente ng Kanglong ay natigilan din nang marinig nila ang balita. Ang balitang ito ay isa lamang magulong sakuna, na nagpakulo sa buong kontinente ng Kanglong. Habang ang lahat ay nagulat sa pagkamatay ni 2G, si Yang Xiaotian ay dumating sa isang walang nakatirang bulubundukin. Ang kanyang kasalukuyang kaharian ay napakababa pa. Kung hindi dahil sa tulong ng kapangyarihan ng Blue Blood Dragon Ancestor, imposible para sa kanya na masaktan ng husto si Li Kai, na nasa ika-10 antas ng Divine Lord, sa kanyang lakas na pang-4 na antas ng Heavenly God. Kaya sa pagkakataong ito, binalak niyang umatras ng maayos, pinuhin ang pinagmulang enerhiya, ang primordial na enerhiya at ang 4 na milyong taong gulang na mga banal na gamot na nakuha sa Heavenly Demon Temple, at pagbutihin ang kanyang lakas. Bago ang retreat, inilabas ni Yang Xiaotian ang lahat ng space artifacts ni na 2G, Li Kai at maraming ninuno ng Kanglong Chamber of Commerce at binuksan ang mga ito isa-isa. Bilang presidente ng Kanglong Chamber of Commerce, si 2G ay talagang mayaman. Mayroong higit sa 50 banal na espiritual na mga ugat at higit sa 200 pinagmulang aura sa kanyang space artifact. Dapat mong malaman na sa Wan Siang Palace Sword Conference, si Shimo, ang numero 1 master ng Black Demon Continent, ay mayroon lamang 12 divine spiritual veins at 120 origin aura sa kanyang katawan. Gayunpaman, bagamat mayroong higit sa 200 origin auras sa space artifact ni 2G, walang maraming origin auras sa space artifacts ni Li Kai at iba pang mga ninuno ng Kanglong Chamber of Commerce. Tinipon ni Yang Xiaotian ang lahat ng pinagmulang aura ni 2G at ng mga tao ng Kanglong Chamber of Commerce at binilang ang mga ito. Mayroon lamang higit sa 400. Kahit na, ito ay kamanghamanghang. Dapat mong malaman na ang Great Dragon God Sect ay ang sinaunang Supreme Sword Sect, at mayroon lamang higit sa 800 origin aura sa Great Dragon Treasure. Dapat mong malaman na ito lamang ang mga bagay na dinala ni 2G at ng iba pa. Bilang karagdagan sa higit sa 400 pinagmulang chi, mayroong higit sa 1,000 primordial chi, at mayroon ding maraming primordial heavenly tribulation thunderwater, mga 100. Nakahanap din si Yang Xiaotian ng isang Kanglong secret book sa space artifact ni 2G. Kinuha niya ito sa kanyang kamay at binasa ng mabuti mula simula hanggang wakas. Hindi magtatagal, lalaban siya sa Panginoon ng Kanglong. Magiging kapaki-pakinabang na maging pamilyar sa kasanayan at natatanging kasanayan ng kabilang partido. Matapos basahin ang lihim na libro ng Kanglong, ipinakita rin ni Yang Xiaotian ang lihim na libro sa Blue Blood Dragon Ancestor. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata, inilabas ang pinanggalingan chi na nakuha niya sa pagkakataong ito at nagsimulang magsanay. Sa pagkakataong ito, nakakuha siya ng higit sa 3,000 origin chi sa Tianyao Temple. Kasama si 2G at iba pa, mayroon siyang higit sa 3,600 pinanggalingan na chi. Higit sa 3,600 pinanggalingan chi ay sapat na upang mapabuti ang kanyang lakas sa pamamagitan ng isang malaking margin. Sa ganitong paraan, sabay-sabay na pinaandar ni Yang Xiaotian ang Tego Shilongju, ang Destiny Divine Art, at ang Time Divine Art, at sinimulang pinuhin ang pinagmulang chi. Walang araw o buwan sa bundok. 2 buwan na ang lumipas sa isang kisap mata. Pinipino ni Yang Xiaotian ang 20 origin chi araw-araw. Pagkalipas ng 2 buwan, sa wakas ay nakapasok siya sa ika-4 na intermediate na yugto ng langit na Diyos. Habang pinipino ni Yang Xiaotian ang origin chi, daan-daang figure ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Kanglong Continent. Ang aura ng daan-daang figure na ito ay libu-libo o 10,000 beses na mas malakas kaysa kay 2G at sa mga tao ng Kanglong Chamber of Commerce. Ang mga taong dumating ay ang mga master ng sinaunang Golden Dragon Clan na nagmula sa Zulong Continent. Tumingin si Auding sa kontinente ng Kanglong sa kanyang harapan, at sa isang kislap ng kanyang figure, dinala niya ang lahat sa kalapit na lungsod.
Matapos makapasok sa lungsod, narinig ng mga tao ng angkan ng Golden Dragon na pinag-uusapan ng lahat sa kalye ang tungkol sa Heavenly Demon Temple. Pinag-uusapan ng isang taong nagngangalang Yang Xiaotian. Sok. Sinong mag-aakala na itong anak ng Tungtian God, Yang Xiaotian, ang talagang nagal inang ng Chaos Dark Godhead? Sa katabi niyang tea house, sabi ng isang master na lumilipad ang laway. Ano, Yang Xiaotian, Chaos Dark Godhead? Nagulat si Auding at ang iba pa nang marinig ito. Sa orihinal, hihilingin sana ni Auding sa kanyang mga tauhan na magtanong tungkol sa Sword Icefield, ngunit hindi niya inaasahan na makakarinig ng ganoong nakakagulat na balita bago siya nagsimulang magtanong. Direktang kinuha ni Auding ang master ng sekta sa tea house at dinala sa harap niya. Sinabi mo lang na itong Tungtian Godson na siyang Xiaotian ang nagal inang ng Chaos Dark Godhead. Tanong ni Auding sa kabilang partido. Ang master ng sekta ay isa lamang master ng unang antas ng langit na Diyos. Direkta siyang dinala sa harap ni Auding at naramdaman ang nakakatakot na aura kay Auding at sa iba pa, at natakot. Nang marinig ang tanong ni Auding, nanginginig siya at sinabi kay Auding at sa iba pa ang nangyari sa Heavenly Demon Temple. Habang nakikinig si Auding at ang iba pa, mas nabigla sila. Ano, ang Chaos Godhead ay mas malaki pa sa langit. Pinatay ng Heavenly God Realm ang God Lord Realm. Kahit ang ikasampung antas ng Diyos Panginoon ay natangay. Kahit na si Auding ay isa sa pinakamalakas na ninuno ng dragon sa kontinente ng Zulong, nabigla siya matapos itong marinig. Walang pagkakamali sa isang kanta, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang forum, isang anim, isang siyam. Hindi niya akalain na may makakapatay ng isang makapangyarihang Diyos na Panginoon kasama ang Heavenly God Realm. Siya ay dumaan sa hindi mabilang na mga taon, at hindi kailanman narinig o nakita ang ganoong bagay. Sa pagtatapos ng laban, nang tatakas na ang mga ninuno ng Kanglong Chamber of Commerce, biglang tumayo ang isang itim na aso sa tabi niyang Xiaotian at umungol sa langit. Biglang sumabog ang daan-daang mga ninuno ng Kanglong Chamber of Commerce. Maraming tao ang nagsasabi na ang itim na asong ito ay inilabas ni Yang Xiaotian mula sa Heavenly Demon Temple. Sabi ulit ng master ng sekta. Speaking of the Black Dog's invincibility, excited siya. Ano, isang itim na aso ang inilabas mula sa Heavenly Demon Temple. Nang inag si Auding, at naisip niya ang isang napakatandang horror legend. Ang alamat tungkol sa Heavenly Demon Temple ng Kanglong Continent. Napakatanda na ng alamat na ito, kahit na maraming sinaunang nilalang ang hindi nakakaalam nito, ngunit bilang isa sa pinakamakapangyarihang ninuno ng dragon sa kontinente ng Zulong, narinig niya ang alamat na ito. At ang alamat na ito ay sinabi sa kanya ng kanyang lolo. Oo, maraming tao ang nagsasabi na ang itim na aso ay inilabas ni Yang Xiaotian mula sa Heavenly Demon Temple. Tuwang-tuwang sinabi ng master ng sekta, nang umungal ito, direktang pinasabog ng kapangyarihan ng kaguluhan ang lahat ng daan-daang ninuno ng Kanglong Chamber of Commerce. Kapangyarihan ng kaguluhan. Nagulat na naman si Auding. Ngunit si Aoji, ang batang patriarch ng Golden Dragon Clan, ay hindi naniwala dito, at nginisyon, ang isang itim na aso ay maaari ding magkaroon ng Chaos Power. Sa tingin mo ba ang Chaos Power ay isang repolyo sa kalsada? Umiling din ang master ng Golden Dragon Clan. Kahit ang kanilang ninuno na si Auding ay hindi maaaring magkaroon ng Chaos Power, paanong ang isang itim na aso ay magkakaroon ng Chaos Power? Totoo, maraming mga ninuno na naruroon noong panahong iyon ay nagsabi na ito ay kapangyarihan ng kaguluhan. Nagmamadaling paliwanag ng amo ng sekta. Sigurado ka ba na ang itim na aso ay nanggaling sa Heavenly Demon Temple? Tanong ni Auding sa master ng sekta na may seryosong mukha. Nagulat ang master ng sekta at tumango, nang pumasok siyang Xiaotian at ang ibang tao sa Heavenly Demon Temple, walang itim na aso. Paglabas nila, may dagdag na itim na aso, kaya maraming tao ang nagsabi na inilabas niya ang itim na aso mula sa Heavenly Demon Temple. Tumango si Auding, nagtanong pa, at pagkatapos ay nagsabi, maaari kang umalis. Ang Panginoon ng sekta ay yumuko at nagpasalamat sa kanya na parang pinatawad, at pagkatapos ay nagmamadaling umalis. Sa pagtingin sa figure ng pinuno ng sekta na paalis, bumulong si Auding sa kanyang sarili, Heavenly Demon Temple, itim na aso. Hindi ko inaasahan na lalabas ang taong ito sa Heavenly Demon Temple. Natatakot ako na hindi magiging mapayapa ang mundo. Nakita ng pamilyang Teiko Jinlong ang mataimtim na tingin ng kanilang ninuno na si Auding, at hindi nila maiwasang tumingin sa isa't isa. Pare, okay. Tanong ng tribong Teiko Jinlong kay Auding. Huminga ng malalim si Auding at umiling, okay lang. Yung Yang Xiaotian, hindi maiwasang magtanong ni Aobang. Umiling si Auding, bumalik tayo sa kontinente ng Zulong. Ano, napatulala ang lahat. Nalaman ng kanilang mga lumang ninuno na ang kontinente ng Kanglong ay malamang nalinangin ang magulong Diyos,
At ang mga bundok at waves ay kasangkot sa mga bundok at tubig, sa mga mabibigat na lugar ng dagat at hindi mabilang na mga espasyo. Ngayong dumating ako, nalaman kong may mga tao sa kontinente ng Kanglong na talagang nilinang ang magulong Diyos, ngunit kailangan nilang bumalik. Ang matandang ninuno ay dahil sa itim na asong iyon. Maingat na tanong ng isang ninuno ng Thai Ancient Jinlong family. Nagkatinginan si Auding at tumango. Naghinala ang lahat. Matandang ninuno, ang itim na asong iyon, napakasama. Hindi naiwasang magtanong ang binata ng tribong Jinlong. Napakadangal ng mukha ni Auding, nakakatakot. Pagkatapos ay sinabi niya. Malaking mabangis na bagay. Nang inag ang lahat, sinulyapan ni Auding ang lahat, at sinabing, ang templo ng langit na demonyo ay iniwan ng ninuno ng makalangit na demonyo. Sky Monster Shengzhou. Nang inag ang tribong Taiko Jinlong na si Aobang. Isa rin siyang hegemon ng Zhuang Mainland, ngunit natatakot pa rin siyang marinig ang pangalan ng ninuno ng Shengzhou. Ninuno ba iyon ng itim na aso? Ang pinakamatandang ninuno na nanginginig ng pamilya Taiko Jinlong. Sabi ni Auding na may takot na tingin, ito ang bagay. Kaya mo ito, huwag mong pag-usapan ito ng basta-basta sa hinaharap. Pagkatapos ay sinira niya ang hangin, mabilis tayong aalis sa kontinente ng Kanglong. Sa sandaling ito, ang kontinente ng Kanglong ay nasa kanyang mga mata, na isang kakilakilabot na lugar. Kung gaano kalayo, gaano ito kalayo. Ang iba pang malalakas na tao ng Taiko Jinlong ay sumabog din, sumunod sa likod ni Auding, at umalis sa kontinente ng Kanglong. Hindi alam ni Yang Xiaotian ang tungkol sa malakas ng pamilyang Taiko Jinlong na dumating sa kontinente ng Kanglong at pagkatapos ay umalis sa kontinente ng Kanglong. Makalipas ang mahigit 2 buwan, muli siyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay upang maabot ang huling yugto ng Diyos ng Diyos. Makalipas ang kalahating taon, nang pinuhin niya ang lahat ng enerhiya ng higit sa 3,600 pinagmulan, siya na ang rurok ng mga makalangit na Diyos sa huling yugto, at kalahating hakbang na lang ang layo mula sa 5 makalangit na mga Diyos. Si Yang Xiaotian din ang magsagawa ng 3 pagsasanay upang linangin ng sabay-sabay, at ang martial arts ay 16 na antas, at mayroong 4 na pangunahing walang kapantay na mga Diyos. Kalahating taon lamang ang maaaring pinuhin upang magkaroon ng napakaraming pinagmulan. Sa loob ng mga dekada, hindi ito maaaring pinuhin. Matapos ang pinagmulan ng pinanggalingan ni Yang Xiaotian, pagkatapos ng paglilinis ng libu-libong pinagmulan, gumawa ito ng isang pambihirang tagumpay at umabot sa ika-9. Gayunpaman, kung higit pa ito, mas mahirap ang pinagmulan ng pinagmulan ng pinagmulan. Upang masira ang ika-10 timbang, hindi bababa sa 1,000 pinagmulan ang kailangan. Matapos pinuhin ang lahat ng pinanggalingan ng pinagmulan, inilabas ni Yang Xiaotian ang gas ni Hongmeng at nagpatuloy sa paglilinang. Sa pagkakataong ito, nakakuha siya ng mas maraming gas ni Hongmeng sa Temple of Heaven. Araw-araw, ang chi ni Hongmeng ay nagpatuloy na naging banal na kapangyarihan. Makalipas ang 1 buwan, sa wakas, muling bumangon ang liwanag ng buong katawan ni Yang Xiaotian, na nasira ang 5 makalangit na Diyos gaya ng naka-schedule. Ipinagpatuloy ni Yang Xiaotian na pinuhin ang natitirang Hongmeng Chi sa bilis na 50 artikulo bawat araw. Makalipas ang kalahating taon, nilinis niya ang lahat ng gas ng Hongmeng. At ang kanyang lakas, sinira ni Kankan ang tuktok ng 5 makalangit na Diyos. Nakita ni Yang Xiaotian ang higit sa 9,000 Hongmeng Chi ng Hongmeng, at pagkatapos ay pumasok mula sa 5 langit ng Tianshan hanggang sa Tianshan 5 midterm Pipani. Kakanyahan. Tulad ng mga sumusunod, hindi niya alam kung gaano ang pinagmulan ng pinagmulan at ang chi ng Hongmeng ay maaaring makalusot sa kaharian ng Panginoon. Gayunpaman, ang oras na ito ay lubos na napino ng Hongmeng, ang kanyang Hongmeng Shin ay hindi lamang nakalusot sa 15 timbang, ngunit umabot din sa rurok ng 15. Ito ay mas mabilis kaysa sa oras ng panahon Diyos. Susunod, sinimulan ni Yang Xiaotian na pinuhin ang natitirang 4 sa natitirang 10 milyong beses. Una niyang pinadalisay ang 2 pang halaman. Ang mga ordinaryong Diyos ay 5, at hindi nila kayang tiisin ang lakas ng 2 pang bulaklak sa kabilang panig, ngunit si Yang Xiaotian, na may 4 na dakilang Diyos, ay kayang-kaya. Biglang nilamon ni Yang Xiaotian ang 2 bulaklak sa kabilang panig. 2 iba pang bulaklak sa gilid ang lumunok, at ang gamot ay biglang naging agos ng tubig, at ang marahas na tumama kay Yang Xiaotian dantian, bawat isa sa kanila. Mabilis na hinimok ni Yang Xiaotian ang 3 pangunahing pagsasanay, at ginawa ang lahat ng mga gamot ng 2 bulaklak sa kabilang panig. Ang mga gamot ng 2 bulaklak sa kabilang panig ay patuloy na nagbabago sa banal na kapangyarihan ng 2 kaguluhan. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Si Yang Xiaotian, na may tuktok ng 5 lalaki ng Tianshan,
ay hindi nagtagal ay nakapasok sa 5 huling templo ng Diyos, at pagkatapos ay patuloy na lumalapit sa tuktok ng 5 huling templo ng Tianshan. Pagkaraan ng kalahating taon, pinino niyang Xiaotian ang lahat ng bulaklak ng 2 dalampasigan. Hindi lamang niya nalampasan ang ika-6 na anak ng Diyos, ngunit naabot din niya ang rurok ng 6th Early Children 6. Ang kanyang walang hanggang mga Diyos ay sumipot hanggang sa ika-16. Ipinagpatuloy niyang Xiaotian na pinuhin ang natitirang 2 sa natitirang 2 grader. Ito ay kalahating taon. Pinadalisay din niya ang lakas ng 2 Diyos ng Dragon. Ang kanyang lakas ay tuluyang bumagsak sa ika-16 na yugto ng Diyos ng Diyos. Ang Teiko Shilongju niyang Xiaotian ay hindi lamang nakalusot sa 16, ngunit umabot din sa ika-16 na midterm. Kaya lang, ang mga lumang taktika ng Dragon noong sinaunang panahon, mas mahirap itong linangin. Kung nais mong mapabuti ito sa 17, natatakot ka na mayroon pa ring maraming 10 milyon grade Dragon Divine na gamot. Nang siyang Xiaotian ay lumabas mula sa pag-urong, nakita ng Blood Dragon Ancestor na siyang Xiaotian ay nakalusot sa ika-6 na antas ng Heavenly God, at ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang ika-6 na level ng Heavenly God. Sa pagkakataong ito, umatras siyang Xiaotian ng wala pang 3 taon, at talagang nakalusot siya mula sa ika-4 na antas ng langit na Diyos hanggang sa ika-6 na antas ng langit na Diyos. Kahit na alam ng Blood Dragon Ancestor na napakabilis na nag-practice niyang Xiaotian, nabigla pa rin siya nang makita ang bilis ng pagsasanay niyang Xiaotian. Maraming napakatalentadong pang-4 na antas na Heavenly God Masters ang maaaring hindi makalusot sa ika-6 na antas ng Heavenly God pagkatapos magsanay sa loob ng 30,000 taon, ngunit nagawa ito niyang Xiaotian ng wala pang 3 taon. Sir, hindi mo napino ang lahat ng iyong pinagmulang enerhiya at primordial na enerhiya, hindi ba? Nakangiting tanong ng Blood Dragon Ancestor. Oo, pinino ko ito. Ngumiti siyang Xiaotian at sinabi, maging ang 4 na banal na gamot ay pinino lahat. Nang inag ang Blood Dragon Ancestor. Sa loob ng wala pang 3 taon, talagang nipino niya ang higit sa 3,000 pinagmulang enerhiya, halos 10,000 primordial na enerhiya, at 4 na 10 milyong taong gulang na mga banal na gamot. Ang bilis ng pagpino na ito ay simple lang. Mayroon bang anumang paggalaw mula sa Kanglong Chamber of Commerce? Tanong niyang Xiaotian na may pagbabago sa tono. Bago umatras, hiniling niya sa Blue Blood Dragon Ancestor na tulungan siyang bantayan ang paggalaw ng Kanglong Chamber of Commerce. Ang Kanglong Chamber of Commerce ay nagpadala ng isang tao upang makipag-ugnayan sa Panginoon ng Kanglong. Ang ninuno ng Blue Blood Dragon ay bumalik sa kanyang katinuan at sinabi, ang Panginoon ng Kanglong ay nagmamadaling bumalik sa kontinente ng Kanglong, ngunit nabalitaan ko na pumunta siya sa kontinente ng Zulong. Kung gusto niyang magmadaling bumalik mula sa kontinente ng Zulong, aabutin pa ng kalahating taon. Kalahating taon. Tumanggo siyang Xiaotian. Siya nga pala, Young Master, narinig ko na ang Panginoon ng Panahon ay pumunta sa lungsod ng liwanag noon, at nakilala ng santo ng liwanag ang Panginoon ng Panahon. Sabi ng Blue Blood Dragon Ancestor. Oo, ang banal na ninuno ng liwanag ay nakilala ang Panginoon ng Panahon. Nagulat siyang Xiaotian. Oo, malamang na alam ng banal na ninuno ng liwanag ang kinaroroonan ng Panginoon ng Panahon. Sinabi ng Blue Blood Dragon Ancestor, at narinig ko na ang Panginoon ng Panahon ay minsang nag-iwan ng isang bagay, at ang bagay na iyon ay nasa mga kamay ng banal na ninuno ng liwanag. Alam mo ba kung ano ito? Tanong niyang Xiaotian. Hindi nahanap ng subordinate na ito. Umiling ang Blue Blood Dragon Ancestor. Ang banal na ninuno ng liwanag. Naisip niyang Xiaotian, sa kasong ito, kailangan niyang pumunta sa lungsod ng liwanag upang makilala itong banal na ninuno ng liwanag. Ang banal na ninuno ng liwanag ay ang pinakamalakas na tao sa Light God Clan, isa sa 10 dakilang ninuno ng espada sa kontinente ng Kanglong at isang nakamamanghang figure. Ang banal na ninuno ng liwanag ay bumangon 1,000,000 taon na ang nakalilipas, at sa mga milyong taon na ito, lumikha siya ng maraming maalamat na gawa sa kontinente ng Kanglong. Ang banal na ninuno ng liwanag ay gumawa ng malaking kontribusyon sa katotohanan na ang Light God Clan ay nagawang patuloy na lumakas sa nakalipas na milyong taon at naging pangalawa lamang sa Wan Siyang Palace sa kontinente ng Kanglong. Sa oras na ito, tumakbo ang itim na aso at lumapit kay Yang Xiaotian, sabik na nakatingin kay Yang Xiaotian. Nang makita ito, alam ni Yang Xiaotian kung ano ang gusto ng lalaking ito, at hindi siya nakaimik. Kinailangan niyang gamitin ang Heaven and Earth Sword para putulin ang isang piraso ng Chaos Spirit Stone para sa lalaking ito. Habang ninunguya ang Chaos Spirit Stone sa kanyang bibig, ikanaway ng itim na aso ang kanyang buntot kay Yang Xiaotian, masayang kinakawag ang kanyang buntot. Pumunta tayo sa lungsod ng liwanag. Agad na sumibak si Yang Xiaotian sa hangin, at umalis sa lugar kasama ang Blue Blood Dragon Ancestor, lumilipad patungo sa City of Light ng napakabilis. Sinundan ng itim na aso si Yang Xiaotian, hindi umaalis sa kanyang tabi.
Sa daan, naglaan ng oras siyang Xiaotian upang tunawin ang spaceship ng Kanglong Chamber of Commerce na nakuha niya sa pagkakataong ito sa spaceship ng Abyss. Sa Abyss spaceship, bilang karagdagan sa paglunok ng Life God Fruit para magsanay sa gabi, tiningnan niyang Xiaotian ang iba't ibang mga kasanayan sa angka ng demonyo at mga lihim ng pagbuo na nakuha niya sa Heavenly Demon Temple sa oras na ito sa araw. Noong pinag-aaralan niyang Xiaotian ang mga kasanayang ito ng angka ng demonyo at mga lihim ng pagbuo, ang itim na aso ay nakahiga din sa tabi niyang Xiaotian, paminsan-minsan ay itinataas ang kanyang mga kamay para kumpas, tila isang master. Nakakatuwa siyang Xiaotian na makitang kumukumpas ang itim na aso. Matapos basahin ang mga lihim ng pagbuo na iniwan ng Heavenly Demon Saint, siyang Xiaotian ay nagkaroon ng bagong pangunawa at insight sa formation. Sa daan, nakuha niya ang mga lihim ng pagbuo ng kanyang Panginoon, ang Panginoon ng langit at lupa, ang Panginoon ng oras at marami pang makapangyarihang tao. Matapos maging Emperor of Heaven, binasa din niya ang mga lihim ng pagbuo ng Heavenly Court Book Pavilion at pinag-aralan ang mga lihim ng pagbuo sa Dark Continent Demon Temple at Bright Continent Light Temple. Ngayon ay masasabing nagtipon siyang Xiaotian ng daan-daang paaralan sa isa. Matapos maunawaan ang napakaraming sekreto sa pagbuo, kasama ang talento sa pagbuo niyang Xiaotian, ang kasalukuyang antas ng porma sayon niyang Xiaotian ay talagang ang pinakamahusay sa kontinente ng Kanglong. Bukod sa pag-aaral ng formation, inilabas din niyang Xiaotian ang black box na nakuha niya sa Demon Cave Mansion para mag-aral. Ang itim na kahon na ito at ang Demon Sword ay dapat na pambihira, ngunit hindi kailanman mabuksan niyang Xiaotian ang kahon. Kaya lang, kapag minsan ay pinag-aaralan niyang Xiaotian ang itim na kahon, tinatitigan din ng itim na aso ang itim na kahon na may pagtataka sa mukha. Nang dumating siyang Xiaotian at ang kanyang aso sa lungsod ng liwanag, gabi na. Ang mga dingding ng lungsod ng liwanag ay pawang gawa sa mga banal na batong may kaugnayan sa liwanag, at ang mga ito ay puno ng liwanag sa kalagitnaan ng gabi. Malayo man sila, ramdam pa rin nila ang init ng kapangyarihan ng liwanag. Tumingin siyang Xiaotian sa lungsod ng liwanag sa kanyang harapan at hindi maiwasang isipin ang maliwanag na kontinente. Pinagsasama niya ngayon ang kapangyarihan ng liwanag at kadiliman, at pamilyar din siya sa kapangyarihan ng liwanag. Siyang Xiaotian at ang Blue Blood Dragon Ancestor ay lumakad papunta sa City of Light. Habang naglalakad siyang Xiaotian papasok sa lungsod ng liwanag, biglang kumislap ang lungsod ng liwanag. Hindi lamang siyang Xiaotian, kundi pati na rin ang malalakas na lalaki ng buong lungsod ng liwanag ay natigilan. Ang lungsod ng liwanag ay maliwanag mula noong sinaunang panahon, at ang sitwasyong ito ay hindi kailanman nangyari. Nag-isip siyang Xiaotian. Nang pumasok siya sa lungsod ngayon, ang kapangyarihan ng 14 na pakpak ng liwanag sa kanyang katawan ay tila nag-trigger ng puwersa sa pinakamalalim na bahagi ng lungsod ng liwanag. Sa makatuwid, ang lungsod ng liwanag ay kumurap saglit. Nagpatuloy siyang Xiaotian sa paglalakad papunta sa lungsod ng liwanag. Ang pagiging kakaiba ng lungsod ng liwanag ay nagdulot din ng sorpresa ng banal na ninuno ng liwanag. Hindi niya maiwasang ipatawag si Chen Lin, ang patriarch ng Light God Clan, at hiniling sa kanya na tingnan kung ano ang nangyayari. Hindi nagtagal, bumalik si Chen Lin. Ano, ang aklat ng liwanag na iniwan ng Panginoon ng panahon ay hindi mapakali. Nagulat ang banal na ninuno ng liwanag nang marinig niya ang ulat ni Chen Lin. Oo, ang aklat ng liwanag ay patuloy na nanginginig, na parang may umaakit dito, sabi ni Chen Lin. Nang marinig ito, ang banal na ninuno ng liwanag at si Chen Lin ay pumunta sa isang espasyo sa pinakamalalim na bahagi ng lungsod ng liwanag. Tiyak na, ang aklat ng liwanag ay patuloy na nanginginig, at ang buong libro ay namumulaklak na may mga patong ng liwanag, na parang lilipad na ito o palayo sa espasyong ito. Nang makita ito, ang banal na ninuno ng liwanag ay puno ng pagtataka. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar. Iniwan ng Panginoon ng panahon ang aklat ng liwanag na ito dito sa loob ng halos 1,000,000 taon, at hindi pa nito nakitang kakaiba ang aklat ng liwanag. Kahit na siya ay isang henyo, maaari siyang bumangon ng mabilis sa nakalipas na 1,000,000 taon at maging isang walang katulad na malakas na tao sa kontinente ng Kanglong, salamat sa aklat ng liwanag na ito. Tingnan mo kung mayroong anumang espesyal sa lungsod ng liwanag. Ang banal na ninuno ng liwanag ay tumingin sa aklat ng liwanag, na nanginginig, nag-isip sandali, at sinabi kay Chen Lin. Oo, Panginoong banal na ninuno. Magalang na sagot ni Chen Lin. Pagkatapos pumasok niyang Xiaotian sa lungsod ng liwanag, siya at ang Blue Blood Dragon Ancestor ay naglakad sa kalye at huminto ng madaanan nila ang isang ilog ng liwanag. Ito ay isang ilog sa loob ng lungsod, at ang tabing ilog ay puno ng maraming mga sect master at mga disipulo ng Light God Clan. Ito ang ilog ng liwanag. Sinabi ng Blue Blood Dragon Ancestor kay Yang Xiaotian, kasentanda na ito ng City of Light.
May isang uri ng puting dragonfish na naninirahan sa ilog. Ang puting dragonfish na ito ay isang mahiwagang nilalang ng Kanglong Continent. Ito ay maliwanag sa buong lugar at ipinanganak mula sa condensation ng kapangyarihan ng liwanag. Hindi lamang ito maaaring lamunin para sa paglilinang, ngunit maaari rin itong magpainit ng katawan at linisin ang kaluluwa. Tumanggo si Yang Xiaotian. Alam niya ang tungkol sa ilog ng liwanag. Maraming makapangyarihang tao mula sa kontinente ng Kanglong ang madalas na naglakbay ng libu-libong milya patungo sa lungsod ng liwanag upang hulihin ang puting dragonfish sa ilog ng liwanag. Ang mga puting dragonfish na ito ay napakahirap hulihin, at kapag mas matanda ang puting dragonfish, mas mahirap itong hulihin. Maraming tao ang nanatili sa ilog ng liwanag na ito sa loob ng daan-daang taon at hindi pa rin nakakahuli ng isa. Young Master, gusto mo bang subukan? Ngumiti ang Blue Blood Dragon Ancestor kay Yang Xiaotian, sa iyong kakayahan, maaari kang makahuli ng 1,000,000 taong gulang na puting dragonfish. Tumahol din ang itim na aso, ibig sabihin ay dapat subukan ni Yang Xiaotian. Isang disipulo ng Light God Clan ang dumaan at narinig ang sinabi ng Blue Blood Dragon Ancestor. Hindi niya maiwasang mapangiti, 1,000,000 taong gulang na puting dragonfish. Matandang lalaki, sa tingin mo posible ba ito? Kahit ang ating banal na ninuno ay hindi makakahuli ng 1,000,000 taong gulang na puting dragonfish. Hindi nakipagtalo sa kanya si Yang Xiaotian, pumunta siya sa tabing ilog ng Light River, at pagkatapos ay nagbayad ng 100 banal na espiritong bato. Hanggat nagbabayad ka ng 100 banal na espiritong bato, maaari kang gumamit ng iba't ibang paraan upang mahuli ang puting dragonfish sa Light River sa loob ng isang araw. Si Yang Xiaotian ay nakatayo sa tabi ng Light River at hindi inaktibo ang kapangyarihan ng Chaos Light Godhead, ngunit pinaandar lamang ang kapangyarihan ng 14 na pakpak ng liwanag sa kanyang katawan. Biglang lumundag ang maliwanag na kapangyarihan ng buong katawan ni Yang Xiaotian, at ang mga patong ng liwanag ay patuloy na tumatagos na parang mga alon. Naramdaman ng magaang kapangyarihan kay Yang Xiaotian, lahat ng malalakas na lalaki sa tabi ng Guangming River ay tumingin kay Yang Xiaotian ng may pagtataka. Kaya purong light power, sino ang binata na ito? Kahit na ang mga pangunahing disipulo ng maliliwanag na pari ay hindi maaaring magkaroon ng ganoong purong kapangyarihan ng liwanag. Nakita ko ang anak ni Chen Yu, kahit na ang anak ni Chen Yu ay walang ganoong purong kapangyarihan ng liwanag. Nagkagulo ang lahat. Ang disipulo ng mga matatalinong pari na dumaan ay tumingin din kay Yang Xiaotian na nagtataka. Tila hindi inaasahan na ang liwanag na kapangyarihan ni Yang Xiaotian ay mas dalisay kaysa sa kanya. Mayroon siyang bihirang anghel na Diyos na katawan ng Light Protos. Isa siya sa mga pangunahing disipulo ng Light Protos. Gayunpaman, ang kanyang magaan na kapangyarihan ay mas malala kaysa sa mga kabataan ng asol na kamiseta na ito. Nang siya ay nagulat, ang liwanag na kapangyarihan ni Yang Xiaotian ay patuloy na kumalat sa Guangming Hanoi. May mabigat at maliwanag na hanay na ipinagbabawal sa Guangming Hanoi. Kahit na ang liwanag na kapangyarihan ng maliwanag na mga ninuno ay hindi makakapasok sa maliwanag at malalaking hanay na ito, ngunit ang liwanag na kapangyarihan ni Yang Xiaotian ay tumagos sa malalaking hanay na ito ng walang hadlang. Pagkatapos ay tumagos sa ibabaw ng Guangming River. Maraming malalakas na lalaki ang nagulat nang makita ang eksenang ito. Ano ang nangyayari? Bakit ang kanyang liwanag na kapangyarihan ay tumagos sa pamamagitan ng malakihang pagbabawal sa maliwanag na ilog? Ano itong maliwanag na kapangyarihan? Paano niya nagawa ito? Hindi natin magagawa. Ang malalakas na tao sa lahat ng partido ay tumunog, at ang mga makikinang na Diyos na mga disipulo ng baliw na digmaan na mga anghel na Diyos ay lumawak din. Dahil ang pagkakaroon ng Guangming River, walang puwersa ang makakapasok sa malaking hanay sa ilog, ngunit ang liwanag na kapangyarihan ng mga kabataan sa asol na kamiseta ay okay. Maging si Bikshan Lungzo ay tumingin kay Yang Xiaotian ng may pagtataka. Malinaw, hindi niya inaasahan na bukod sa pagkakaroon ng madilim na kapangyarihan, ang kanyang ama ay may isang purong kapangyarihan ng liwanag. Hindi nagtagal at ang liwanag na kapangyarihan ni Yang Xiaotian ay tumagos sa Guangming Hanoi, at ang liwanag ng Guangming Hanoi ay biglang lumundag. Isang sampal na ginawang baylong na isda ang biglang tumalon palabas ng Guangming River. Puting dragonfish. Lumitaw ang white dragonfish. Nang makita ang malaking puting lobe, maraming tao ang tuwang-tuwa, na parabang nakakita sila ng bagong bagay. Bagamat may mga puting kerale sa Guangming Hanoi, ang mga puting lobe na ito ay karaniwang nasa ilalim ng ilog, bihirang lumabas, at kung minsan ay maaaring walang mga puting tulufish na ibabaw sa loob ng mga dekada. Sa makatuwid, biglang nakakita ng puting dragonfish, lahat ng hindi pa nakakita nito ay nasa sabik. Nanlaki pa ang mga mata ng mga alagad ng matangkad na pari na may malaanghel na katawan ng baliw na digmaan. Nakikita ng lahat na ang ginawang sampal na puting dragonfish na ito ay pinangunahan ng liwanag na kapangyarihan ni Yang Xiaotian. Nang tuwang-tuwa ang lahat, biglang may tumalon na puting lobe mula sa ilalim ng ilog.
Mas malaki ito at mahaba ang haba ng braso. Isa pa, may sumigaw na naman. Ngunit sa sandaling siya ay nahulog, nakita niya na ang isang pares ng puting lobe ay tumalon mula sa ilalim ng ilog, at ang isang ito ay mas malaki at mas mahaba. Kaagad pagkatapos, nabasag muli ang ibabaw ng ilog. Sa pagkakataong ito, dalawang puting dragonfish ang lumipad palabas. Sumunod, nakita ng maraming Panginoon ng matatalinong pari at ng mga Panginoon ng Zhangmen ang kanilang hindi malilimutang mga eksena. Nakita ko na ang ibabaw ng Guangming River ay patuloy na nabasag, at sunod-sunod na mga puting Kerail ang nagpaligsahan mula sa ilalim ng ilog. Parang wag mamatay, nakakalokang tumalon sa ilog. At kung mas malaki ang puting trolley, mas malaki ang puting lobe. Sa likod, ang ilang white ales ay umabot pa ng mahigit 10 metro. Kung mas malaki ang puting dragonfish, mas dalisay ang liwanag na enerhiya, at ang mga patong ng liwanag na sumisikat sa buong katawan, kahit na sa liwanag ng buwan, sinasalamin nito ang nakasisilaw na puting liwanag. 100,000 taon ng puting tulo. Nang makita ang 10 metrong haba na Bellona, maraming mga master ang natuwa. Ang puting arowana ay lumalaki ng napakabagal. Sa pangkalahatan, ang katawan ng isda ay 10,000 taon ang haba. Maraming mga Panginoon ng matatalinong pari ang nasa sabik din. Kahit na nakatira sila sa isang lungsod na may liwanag, bihira ang pagkakataong makakita ng 100,000 puting Kerail. At si Qianlin, ang pinuno ng Light Protoss, ay sumunod sa utos ng mga ninuno ng liwanag at lumabas upang siyasatin kung may espesyal ba tungkol sa lungsod ng Guangming. Biglang narinig niya ang hiyawan ng kaguluhan mula sa ilog ng Guangming. Nang marinig ang karamihan, hindi napigilan ni Qianlin na magulat, 100,000 taon ng puting tulok. Mayroon bang 100,000 taon ng white dragonfish? Nagulat ang mga ninuno ni Qianlin sa likod ng matatalinong pari. Pumunta ka. Agad na dinala ni Qianlin ang lahat sa Guangming River. Nang lumipad si Qianlin at ang iba pa sa Guangming River, ang puting Kerail sa mas malalim sa ilalim ng ilog ay patuloy na tumalon palabas. 20 metro. Nang makita kong mahigit 20 metro ang haba sa paglukso, laking gulat ko. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. 20 metro ay nangangahulugan na ang puting lobe na ito ay umabot sa 200,000 taon. 20,000 isda ng bailong ay hindi lumitaw ng higit sa 100,000 taon. Ngunit pagkatapos ay nakita ng lahat na isang mas malaki at mas mahabang puting Kerail ang lumipad palabas. 30 metro. Nang makitang mahigit 30 metro ang haba ng lumilipad na puting dragonfish, tumangala ang mga mata ng lahat. Ang alagad ng mga maliliwanag na Diyos ng baliw na digmaang anghel na Diyos ay matagal nang nanatili. Ang binatang ito ba na gustong makuha ang puting Kerail ng milyon-milyong taon? Intersection. Hindi imposibleng pumunta sa ganitong paraan. Para bang kinukumpirma ang kanyang hula, isang 40 meter long whalefish ang lumipad palabas, at pagkatapos ay 50 metro, higit sa 60 metro. Mahigit 70 metro. Nang makita ko ang 70 metrong puting dragon na isda na tumalon mula sa ilalim ng ilog, ang nasa sabik na mga tao ay matagal nang mapurol, at ang karamihan ay nakalimutan pa ang kaguluhan. Higit 70 metro. May kinilig. Mahigit 70 metro, kung bababa ito, magiging 100 metro. 1,000,000 taong gulang na puting dragonfish. Sa sandaling naisip ito ng lahat, biglang sumabog ang ibabaw ng ilog, at isang puting dragonfish na parang puting dragon whale ang lumipad palabas mula sa ilalim ng ilog. Ang puting dragonfish na ito ay natatakpan ng mga kaliskis ng dragon tulad ng isang puting dragon, at ito ay napuno ng malakas na kapangyarihan ng dragon, at ang liwanag na enerhiya ay napakataas. Milyong taon. Nang makita ang puting dragonfish na ito na mahigit 100 metro ang haba at mukhang puting dragon, ang puso ng lahat ay nabigla, at may natakot na nagsabi. Isinilang ang 1,000,000 taong gulang na puting dragonfish. Nakita ko talaga ang 1,000,000 taong gulang na puting dragonfish. Talagang may 1,000,000 taong gulang na puting dragonfish sa Bright River. Maraming mga ninuno ang hindi magkatugma, at ang ilang mga ninuno na madalas na nagbabantay sa Bright River ay nasa sabik na ang kanilang mga mata ay namula. Bagamat sinasabing mayroong milyong taong gulang na puting dragonfish sa Bright River, wala pang nakakita nito sa eksena, kahit na sila ay nabubuhay ng mahabang panahon. Ngayon sa wakas ay nakita na ito ng lahat. Si Qianlin at ang ninuno ng Light God Clan na sumugod ay natigilan din ng makita nila mula sa malayo ang 1,000,000 taong gulang na puting dragonfish. Bagamat si Qianlin ang patriarch ng Light God Clan, kahit na hindi pa siya nakakita ng 1,000,000 taong gulang na puting dragonfish. Hindi niya inaasahang makikita niya ito ngayon, at biglaan. Ang kanyang mga mata ay nahulog sa asul na shirt na figure na naglalabas ng mabigat na liwanag.
Sino ang taong ito? Nagulat si Chen Lin at hindi napigil ang magtanong sa mga ninuno sa likod niya. Kahit ang kanilang banal na ninuno ay hindi mailabas ang 1,000,000 taong gulang na puting dragonfish, ngunit ang binatilyong ito na nakaasol na sando. Gusto niyang malaman kung sino itong binatang naka-blue shirt. Ang mga ninuno ng Light God Clan ay umiling. Ang binatang ito ay hindi isang alagad ng ating Light God Clan. Hindi ko alam kung saang pamilya siya nagmula. Talagang nagtataglay siya ng ganoong purong kapangyarihan ng liwanag. Nagtatakang sabi ng isang ninuno. Pumunta ka at tingnan mo. Napatingin si Chen Lin sa likuran ni Yang Xiaotian nang may pagtataka at lumipad patungo kay Yang Xiaotian. Nang lumipad si Chen Lin patungo kay Yang Xiaotian, nakasimangot si Yang Xiaotian habang nakatingin sa 1,000,000 taong gulang na puting dragonfish na tumalon. Bagamat ang 1,000,000 taong gulang na puting dragon na isda ay isang magandang produkto para sa paglilinang, ito ay hindi masyadong kapaki-pakinabang para sa kanya na may dalawang magulong diyosa. Kaya, kinailangan niyang maglabas ng mas malaking puting dragonfish. Nararamdaman niya na may mas malaki at mas malakas na puting dragonfish na nakatago sa ilalim ng Light River. Tila kailangan niyang dagdagan ang kapangyarihan ng liwanag upang mailabas ang grupo ng mga puting dragonfish sa mas malalim na ilog. Kaya, muling pinalaki ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng liwanag sa kanyang katawan. Siya ay orihinal na naglalabas ng maraming ilaw, at ang liwanag sa kanyang katawan ay muling lumundag. Isang malakas na banal na kapangyarihan ng liwanag ang nagtulak sa mga tao sa paligid niya na paulit-ulit na umatras. Sa likod ni Yang Xiaotian, dalawang gininto ang pakpak ng liwanag na ganap na pinalapot ng kapangyarihan ng liwanag ay talagang tumubo. Mga pakpak ng liwanag. Nakita ni Chen Lin at ng mga ninuno ng Light God Clan na lumilipad ang eksenang ito at napasigaw sila sa gulat. Sa loob ng milyon-milyong taon, dalawang tao lamang sa Light God Clan ang may mga pakpak ng liwanag, ang isa ay siyang Master Chenyo, at ang isa ay ang kanilang Lord Light Ancestor. Gayunpaman, kahit na ang pares ng mga pakpak ng liwanag ng kanilang Panginoong Liwanag na ninuno ay hindi gaanong kahaba kaysa sa naka-blue shirt na binata sa harapan nila. Ang mga pakpak ng liwanag ng kanilang Panginoong Liwanag na ninuno ay 10 talampakan lamang ang haba, habang ang sa binata ay 100 talampakan ang haba. Ang 100 talampakang pakpak ng liwanag ay nakalatag, at ang walang katapusang kapangyarihan ng liwanag ay tumatawid, gaano kalawak. At ang ikinagulat nila ay ang mga pakpak ng liwanag ng kabilang partido ay ginto. Ang kapangyarihan ng liwanag ay orihinal na puti, bakit ito ay ginto? Sa sandaling ito, ibinaba ni Yang Xiaotian ang kanyang mga pakpak ng liwanag, at ang malawak na liwanag, tulad ng isang bagyo, ay patuloy na binomba ang ilalim ng Light River. Bang! Umugang ang ibabaw ng Light River. Ang liwanag na kapangyarihan ni Yang Xiaotian ay tumagos sa maraming mga paghihigpit at dumiretso sa pinakamalalim na bahagi ng ilalim ng ilog. Habang pigil hininga ang lahat, boom! Ang buong ibabaw ng Light River ay tila itinaas, at 1,200 metrong puting dragonfish ang tumalon palabas. Sa pagtingin sa puting dragonfish sa harap nila, na doble ang laki kaysa sa nakaraang 1,000,000 taong gulang na puting dragonfish, lahat ay nakalanghap ng malamig na hangin. 2,000,000 taon. Alam ng lahat na mayroong 1,000,000 taong gulang na puting dragon na isda sa Light River, ngunit walang sinuman ang umasa na mayroong 2,000,000 taong gulang na isda sa ilog. Ang 1,000,000 taong gulang na puting dragonfish ay isang mahusay na gamot na pampalakas para sa isang kalahating hakbang na God King level strongman, hindi banggitin ang isang 2,000,000 taong gulang na puting dragonfish. Ang nakapagpapagaling na epekto ng isang 2,000,000 taong gulang na puting dragon na isda ay tiyak na mas malaki kaysa sa 1,000,000 taong gulang na isda. Sa pagtingin sa 2,000,000 taong gulang na puting dragonfish, hindi pa rin nakontento si Yang Xiaotian at muling nadagdagan ang lakas ng liwanag sa kanyang katawan. Bigla, ang liwanag na kapangyarihan sa kanyang katawan ay muling lumundag, at ang lumalakas na kapangyarihan ng liwanag ay napalitan ng isang pares ng gininto ang pakpak ng liwanag sa likuran niya. 2 pares ng mga pakpak ng liwanag. Nagulat si Chen Lin at ang mga ninuno ng Light God Clan. Sa oras na ito, ang liwanag na kapangyarihan na nabuo ng 2 pares ng mga pakpak ng liwanag ay dumiretso sa kalangitan, at ang liwanag ng buong lungsod ng liwanag ay talagang lumaki. Nang makita na ang liwanag ng buong lungsod ng liwanag ay napukaw, lahat ay natigilan. Sa sandaling ito, ang mga figure ay sumugod sa kalangitan mula sa lahat ng sulok ng lungsod ng liwanag. Malinaw, ang liwanag na kapangyarihan ng lungsod ng liwanag ay hindi gumagalaw, na ikinaalarma ng malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig sa lungsod ng liwanag. Lumipad din ang figure ng banal na ninuno mula sa pinakamalalim na espasyo ng lungsod ng liwanag. Bilang Light Saint Ancestor, syempre naramdaman niya ang abnormal na paggalaw ng light power ng City of Light. Ito ang Light River. Itinuon ng banal na ninuno ang kanyang mga mata sa direksyon ng Light River at walang pag-aalinlangan na dumaan sa hangin. Naramdaman niyang Xiaotian na may mas malakas na puting dragonfish sa ilalim ng Light River,
at hindi niya maiwasang palakasin muli ang light power sa kanyang katawan. Ang liwanag sa kanyang katawan ay lumundag na parang dagat, at may isa pang pares ng mga pakpak ng liwanag sa likuran niya. 6 na pakpak ng liwanag. Lalong nabigla si Chenlin at ang iba pa. Ang batang ito ay ang ating ninuno ng liwanag na muling ipinanganak. Nang inig ang isang ninuno ng Light God Clan. Ang isa pang ninuno ng Light God Clan ay nagsabi ng tumawa, kung mayroon siyang 10 pakpak ng liwanag, naniniwala akong siya ang muling pagsilang ng ating ninuno ng liwanag. Ayon sa pinakalumang aklat ng Light God Clan, ang ninuno ng kanilang Light God Clan sa Kanglong Continent ay may 10 pakpak ng liwanag. Bukod dito, ang banal na canon ng Light God Clan ay minsang nagsabi na ang kanilang ninuno ay muling ipanganak na muli isang araw at babalik sa banal na domain na may 10 pakpak ng liwanag. Sa ilalim ng kapangyarihan ng 6 na pakpak ng liwanag ni Yang Xiaotian, ang 3 milyong taong gulang na puting dragonfish ay lumipad palabas mula sa ilalim ng ilog. Nang lumitaw ang 3 milyong taong gulang na puting dragonfish, naramdaman ni Yang Xiaotian na may mas makapangyarihang puting dragonfish sa ilalim ng ilog, at muling pinalakas ang liwanag na kapangyarihan sa kanyang katawan upang himukin ito. Biglang umabot sa 8 pakpak ang mga pakpak ng liwanag sa likuran niya. 8 pakpak. Naramdaman ni Chenlin at ng mga ninuno ng Light God Clan ang kanilang buong katawan na nanginginig ng husto. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, tingnan mo. Kulang ang isang pares ng pakpak ng liwanag, iyon ay, 10 pakpak, upang maabot ang taas ng kanilang mga ninuno. Matapos lumipad ang 4 na milyong taong gulang na puting dragonfish mula sa ilalim ng ilog, muling pinalakas ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng liwanag sa kanyang katawan. Sa isang hagong na tunog, nang ang mga pakpak ng liwanag sa likod ni Yang Xiaotian ay umabot sa 10 pakpak, ang buong Light City Light Array ay gumawa ng hagong tunog, at ang liwanag na kapangyarihan ng buong Light City ay tila nasasabik, at masaya. 10 pakpak. Bumagsak sa lupa si Chenlin at ang mga ninuno ng Light God Clan. Ito ay talagang 10 pakpak. Ang binatang ito ay may 10 pakpak ng liwanag ng ninuno ng kanilang Light God Clan. Maging ang banal na ninuno na sumugod ay natigilan nang makita niya ang 10 ginintoang pakpak ng liwanag na 100 talampakan ang haba at lubhang nagliliyab ng Light River mula sa malayo. Maraming mga malakas na Light God Clan na sumugod mula sa Light City ay nahulog din sa lupa nang makita nila ang 10 pakpak ng liwanag. Ang kapangyarihan ng 10 pakpak ng liwanag, na may momentum na parang kawayan na nagbabasag ng kawayan, ay sumabog sa ilalim ng Light River. Boom! Sa wakas, ang pinakamakapangyarihang puting dragonfish sa ilalim ng Light River ay naakit, binuksan ang ibabaw ng Light River, at tumalon. 5 milyong taong gulang na puting dragonfish. Sa buong mundo, ang buong kalangitan sa gabi ng banayad na lungsod ay naiilaw bilang araw. Nang makitang wala ng mas malakas na puting dragonfish sa ilalim ng Guangming River, huminto si Yang Xiaotian at iwinagayway ang kanyang mga kamay upang kolektahin ang lahat ng 5 puting dragonfish na mahigit 1 milyong taong gulang sa malaking kaldero ng Dingay. Sa oras na ito, isang nanginginig na boses ang tumunog, Yang Xiaotian. Si Master Chenyo ang dumating. Ang mga salita ay nakakasira ng lupa, at lahat ng malalakas na lalaki sa paligid ng Guangming River ay tumingin kay Yang Xiaotian ng may pagtataka, Tung Tian Godson Yang Xiaotian. Siya si Tung Tian Godson Yang Xiaotian. Si Chenlin at ang mga ninuno ng Guangming God Clan ay natigilan. Hindi nila inaasahan na ang binatang ito na may 10 pakpak ng liwanag ay si Yang Xiaotian. Si Yang Xiaotian ay pumunta sa ating lungsod ng liwanag upang agawin ang puting dragonfish. Hindi natin siya hahayaang makatakas. Hayaan siyang ilagay ang lahat ng milyong taong gulang na puting dragonfish. Sa oras na ito, isang galit na boses ang tumunog, at ang hari ng ilusyonaryong dagat ang nagsalita. Ang mga nakapaligid na ninuno ng Light God Clan ay nagkatinginan, ngunit walang sino man ang umalangaw sa King of the Illusionary Sea. Magsasalita na sana ang hari ng ilusyonaryong dagat, ngunit biglang may umaatungal na boses mula sa langit sa di kalayuan, tumahimik ka. Ang umaatungal na mga tinig ay gamulong, niyanig ang lungsod ng liwanag. Ang banal na ninuno ng liwanag ay dumating sa hangin na may galit na mukha, at sa isang kisap mata ay lumapit siya sa lahat. Kumusta, Panginoong Santong Ninuno? Malakas man ang mga lalaki ng Light God Clan o ang malalakas na lalaki ng ibang mga sekta, lahat sila ay yumuko at sumaludo, maging si Chenlin at ang mga ninuno ng Light God Clan ay mabilis na yumuko. Nang makita ang galit na mukha ng banal na ninuno ng liwanag, ang hari ng ilusyonaryong dagat ay natakot din at yumuko, at ang kanyang buong katawan ay nanginig.
Hiniling ng banal na ninuno ng liwanag na tumayo ang lahat, at pagkatapos ay malamig na tumingin sa Diyos na hari ng dagat ng ilusyon, itinakda ng ating lungsod ng liwanag na kung magbabayad ka ng sapat na 100 banal na espiritong bato, ang lahat ng puting dragon na isda na nahuli sa loob ng isang araw ay magiging kabilang sa kabilang partido. Dapat alam mo ang panuntunang ito. Ang God King of Illusion Si ay namula at Ulong, ngunit siya siyang Xiaotian. Ang banal na ninuno ng liwanag ay sumangot ng malamig, at pagkatapos ay sinabi kay Chenlan, dalhin mo siya at ikulong siya sa God Mountain of Light sa loob ng 10,000 taon. Nagulat ang lahat. Ang God King of Illusion Si ay mukhang mapatla. Pagkatapos, pinaalis ni Chenlin ang God King of Illusion Si at ikulong siya sa God Mountain of Light. Binawi ng banal na ninuno ng liwanag ang kanyang tingin at lumapit kay Yang Xiaotian, tinitingnan ng 10 pakpak ng liwanag sa likod ni Yang Xiaotian na may masalimuot na ekspresyon. Hindi niya akalain na isang araw ay makikita niya muli ang 10 pakpak ng liwanag na maaaring taglayin muli ng ninuno ng kanilang God Clan of Light. Ako si Chen Yang mula sa Light God Clan. Inipon ng banal na banal ang kanyang mga iniisip at sinabi kay Yang Xiaotian, kabataang kaibigan na si Yang, nakarating ka na sa lungsod ng liwanag. Ang lungsod ng liwanag ay pinarangalan. Nakita ni Yang Xiaotian na pala kaibigan ang kabilang partido, at sinabing, Senior Chen, magalang ka. Young friend Yang, paano kung pumunta kayong dalawa sa aking light temple at maupo? Ang banal ay gumawa ng isang napakagalang na kilos kay Yang Xiaotian, ang Blue Blood Dragon Ancestor at ang Black Dog. Binawi ni Yang Xiaotian ang mga pakpak ng liwanag, at hindi nagsalita. Lumipad siya sa light temple kasama ang Blue Blood Dragon Ancestor at ang Black Dog. Nang mawala ang mga figure ni Yang Xiaotian at ng iba pa, ang buong eksena ng Light River ay sumabog, at lahat ay nagulat. Hindi ko inaasahan na si Yang Xiaotian ay hindi lamang nagtataglay ng Chaos Dark Godhead, ngunit nagtataglay din ng 10 pakpak ng liwanag ng Light Ancestor. Pagsasama-sama ng liwanag at kadiliman sa isa. Isang tao lamang sa God Realm ang makakagawa nito mula noong sinaunang panahon. Ngunit gaano man kalakas ang talento ni Yang Xiaotian, wala itong silbi. Malapit nang bumalik ang kanyang kamahalan Kang Long. Pinag-uusapan ito ng lahat. Nakatayo doon si Young Master Chenyo, nakatingin sa papaalis na figure ni Yang Xiaotian na may komplikadong ekspresyon. Sa Wanxiang Palace Sword Conference, ipinakita ni Yang Xiaotian ang pinakamalakas na sword intent ng ika-14 na rurok ng Ultimate Realm, ang ika-15 magkahalong tadhana, ang 3 dakilang banal na katawan, at 1,276 na mutated na divine veins, na ikinagulat ng mundo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, iyon lang ang dulo ng iceberg ng talento ni Yang Xiaotian. Sa labanan ng Heavenly Demon Temple, ipinakita pa ni Yang Xiaotian ang magulong Dark Godhead. At ngayon sa lungsod ng liwanag, mayroon pang ang 10 pakpak ng liwanag si Yang Xiaotian. Ano ang iba pang kamangha-manghang talento mayroon si Yang Xiaotian? Sa magalang na paanyaya ng santong ninuno ng liwanag, pumasok si Yang Xiaotian at ang iba pa sa templo ng liwanag. Nang pumasok si Yang Xiaotian sa Templo ng Liwanag, ang Templo ng Liwanag ay kumurap saglit. Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan ng santong ninuno ng liwanag kung bakit kumikislap ang lungsod ng liwanag noon. Hindi niya maiwasang isipin ang aklat ng liwanag sa pinakamalalim na espasyo ng lungsod ng liwanag. Tila ang abnormal na paggalaw ng aklat ng liwanag ay dahil din sa pagdating ni Yang Xiaotian. Inimbitahan ng banal na ninuno ng liwanag si Yang Xiaotian na umupo, at itinulak ito ni Yang Xiaotian at umupo sa tabi ng banal na ninuno ng liwanag. Ang banal na ninuno ng liwanag ay may nagbigay ng pinakamagandang tsaa ng Light Clan. Itong tsaa, kahit siya kadalasan ay hindi niya kayang gamitin. Si Yang Xiaotian ay humigop, at ang kanyang mga ngipin ay puno ng halimuyak, ang kanyang katawan ay mainit-init, at mayroong isang nakakapreskong pakiramdam na dumiretso sa dagat ng pag-iisip. Snow Jade Spirit Tea. Humigop ang Blood Dragon Ancestor at napabulalas. Nagulat ang banal na ninuno ng liwanag at ngumiti, hindi ko inaasahan na makikilala mo itong Snow Jade Spirit Tea. Pagkatapos ay nakipag-chat siya kay Yang Xiaotian. Marahil dahil si Yang Xiaotian ay may 10 pakpak ng liwanag, ang banal na ninuno ng liwanag ay napakabait kapag nakikipag-chat kay Yang Xiaotian, kahit na may kaunting paggalang. Ang banal na ninuno ng liwanag ay sinasadya o hindi sinasadyang nagtanong tungkol sa karanasan sa buhay ni Yang Xiaotian. Ngayon ay alam na ng lahat sa kontinente ng Kanglong na si Yang Xiaotian ay anak ng Tungtian Divine Religion, ngunit walang nakakaalam tungkol sa nakaraang karanasan sa buhay ni Yang Xiaotian at kung saang pamilya siya nagmula. Matapos makipag-chat saglit, direktang ipinaliwanag ni Yang Xiaotian ang kanyang layunin, narinig ko na ang Panginoon ng oras ay napunta sa lungsod ng liwanag at may iniwan sa mga kamay ng nakatatanda. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. I wonder if the senior can tell me the whereabouts of the Lord of Time.
Ang banal na ninuno ng liwanag ay natigilan, ang Panginoon ng panahon. Malinaw, hindi niya inaasahan na darating siyang Xiaotian para sa Lord of Time. May iniwan sa akin ang Lord of Time noon. Ang banal na ninuno ng liwanag ay nagmuni-muni at nagsabi, sa totoo lang, Yang Xiaoyo, hindi ko alam kung nasaan ang Panginoon ng panahon. Iniwan niya ako ng isang aklat ng liwanag. Ang aklat ng liwanag. Nagulat si Yang Xiaotian. Ang banal na ninuno ng liwanag ay tumanggo, ang aklat ng liwanag na ito ay hindi sinasadyang nakuha ng Panginoon ng panahon noong sinaunang panahon. Nakita niya na mayroon akong magandang talento, kaya ibinigay niya sa akin ang aklat ng liwanag na ito, ngunit sa kasamaang palad, sa loob ng napakaraming taon, hindi ko talaga nauunawaan ang aklat ng liwanag na ito. Ang aklat ng liwanag na ito ay nasa malalim na espasyo ng aking liwanag na angkan ng Diyos. Maari kong kunin si Yang Xiaoyo. Minsang sinabi ng Panginoon ng oras na sinumang makakaunawa sa aklat ng liwanag na ito sa hinaharap ay magkakaroon ng nakatakdang kaugnayan dito at maaalis ito. Okay, hindi tumanggi si Yang Xiaotian. Kaya, sa ilalim ng pamumuno ng banal na ninuno ng liwanag, si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kasama ay pumunta sa espasyo kung saan natatakan ang aklat ng liwanag. Sa sandaling pumasok si Yang Xiaotian sa kalawakan, ang aklat ng liwanag ay biglang lumiwanag ng maliwanag, kumawala mula sa mga pagpigil nito, at automatikong lumipad patungo kay Yang Xiaotian. Nagulat ang lahat. Ang aklat ng liwanag ay nahulog sa mga kamay ni Yang Xiaotian. Nararamdaman niyang Xiaotian ang mga pagsabog ng liwanag na kapangyarihan na nagmumula sa aklat ng liwanag. Nang makita ito, mapait na ngumiti ang banal na ninuno ng liwanag. Siya ay nakauunawa sa loob ng maraming taon, ngunit hindi niya maintindihan ang aklat ng liwanag. Hindi niya inaasahan na sa sandaling dumating si Yang Xiaotian, automatikong nakilala ng aklat ng liwanag ang Panginoon nito. Mukhang si Yang Xiaoyo ang itinalagang tao na sinabi ng Panginoon ng oras. Ang banal na ninuno ng liwanag ay napabuntong hininga lamang. Pinakilos ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng liwanag sa kanyang katawan at binuksan ang aklat ng liwanag. Ang mga alon ng liwanag na kapangyarihan ay dumaan kay Yang Xiaotian na parang agos. Ang banal na ninuno ng liwanag ay hindi mabuksan ang aklat ng liwanag anuman ang kanyang gawin. Nang makitang madaling binuksan ito ni Yang Xiaotian, tuluyan na niyang binitawan ang ideya. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas sa kalawakan ang banal na ninuno ng liwanag at Yang Xiaotian. Pagkalabas, mabait na inimbitahan ng banal na ninuno ng liwanag si Yang Xiaotian at ang iba pa na manatili ng ilang araw. Naisip ito ni Yang Xiaotian at sumang-ayon. Sa ilang araw na ito, naiintindihan na niya ang aklat ng liwanag, at kailangan pa niyang tanungin ang banal na ninuno ng liwanag tungkol sa ilang bagay tungkol sa Panginoon ng panahon.